Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng The Secretly Rich Man, Gerald Crawford Story. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Isa pala akong rich kid. By 2 years is body. Kabanata 1421. Dahil matagumpay na nakabalik si Gerald sa nakaraan, mahalagang kahulugan nito na mayroong dalawa sa kanya sa kasalukuyang oras at puwang, at binigyang diin ni Zyla ang oras at muli at pareho silang hindi dapat magkita ng harapan. Sa pag-iisip na iyon, alam ni Gerald na kailangan niya munang hanapin ang kanyang nakaraan at pansamantalang itago siya sa isang tahimik na lugar. Kapag tapos na iyon, kumikilos siya bilang kanyang kapalit para sa darating na linggo. Ano man ang kaso, kailangan niya ngayong maglagay muna ng simpleng disguise, samantala, isang malakas na thud ang maririnig sa loob ng campus ng universidad habang ang isang lalaking estudyante ay sinipa ng isa pang mas matangkad at mas masidhing mag-aaral. Nakakandado ang matangkad na mag-aaral, ay isang batang babaeng maganda ang bihis na simpleng nanood habang tinuturo ng kasintahan niya si Gerald bago nagmura, "Nahiya ka talaga, Gerald, alam mo yun. Gaano ka manggahas na halos mabanggo mo ang kasintahan ko habang kumukuha ng basura. Nakakahiya ka yata dahil bulag ka." Matapos mapanood siyang muling sipain si Gerald, sinabi ng kasintahan na kahit ganito siya, alam mo ba na talagang may kasintahan siya, hobby. Nagtataka ako kung ano ang dumaan sa ulo niya. Ang pagpili sa kanya na maging kasintahan ay talagang nakakahiya din sa ating mga kababaihan, alam mo. Hahaha, kalunos-lunos. Halika, wala na talaga akong ganang makipag-usap tungkol sa kanya. Hindi ko maiwasang makaramdam ng galit tuwing nakikita ko ang wimpy niyang mukha. Ngayon tayo at magsaya, mahal. Hindi na kailangang bigyan pa siya ng pansin kaysa sa nararapat. Pagkot siya ng batang Burley habang yakap ang dalaga bago umalis ng sabay. Ang pagiging isang abalang oras sa maghapon sa loob ng campus, walang gaanong maraming mag-aaral na naglalakad papasok at labas ng lugar ang nakasaksi sa eksena, at marami sa kanila ngayon ay nakatingin at nakaturo kay Gerald. Naturally, hindi ito ang unang pagkakataon na may nangyari sa kanya na tulad nito. Ano man ang kaso, ang nagawa lang ng matandang Gerald ay kumagit sa ibabang labi habang nakahawak siya sa kanyang sumasakit na tiyan na sinipa ng husto. Dahil sa lahat ng sardonic gazes mula sa mga taong nakapaligid sa kanya, hindi niya maiwasang mamula dahil sa hiya ng mabilis siyang bumaba sa lupa. Kinuha ang kanyang bag ng snakeskin na ginagamit niya noon upang kunin ang mga itinapon na bote, pagkatapos ay mabilis siyang tumakbo sa kahihiyan. Maya-maya, nakarating siya sa isang desyerto na sulok sa labas ng campus kung saan siya nag-squat down at tuluyang hinayaan na tumulo ang luha niya. Hindi tulad ng nais niyang gawin ang lahat ng ito, ngunit mahirap siya. Tuldok-tuldok. Wala talaga siyang ibang pagpipilian. Habang si Gerald mismo ay hindi kailanman natagpuan na kaiya-hiya ang ginagawa kung ano ang kasalukuyan niya mula pa sa simula, bakit ginugulo siya ng lahat sa paggawa nito. Tulad ng pagninilay-nilay ni Gerald tungkol dito, bigla siyang nakatanggap ng isang text message sa kanyang lumang telepono. Galing ito sa kasintahan niyang si Xavier. "Gerald, matagal ko nang iniisip ito, ngunit bakit hindi kami tumatagal ng pahinga mula sa bawat isa? Huwag kang magkamali, wala akong sinasadya sa ganyan, nais ko lamang na mag-isa sandali upang maiisip ko ang aking hinaharap. Sa nasabing iyon, mangyaring huwag makipag-ugnay sa akin sa ngayon." Bakit? Umiyak si Gerald sa pighati, alam na ito ang hinihiling ni Xavier na makipaghiwalay sa kanya. Labis na nalungkot si Gerald na hindi man lang niya napansin na may isang taong nakasuot ng takip at maskara ang naniniktik sa kanya sa di kalayuan. Ang taong iyon, syempre, ay walang iba kundi ang hinaharap na Gerald. "Kaya't bumalik na ako sa eksaktong oras na naghiwalay kami ni Xavier." Napaisip si Gerald. Kanina pa niya pinagmamasdan ang kanyang nakaraan mula nang gusto niyang makita kung kailan eksaktong oras na siya ay bumalik. Ngayon na natutukoy iyon, dahan-daang nagsimulang maglakad si Gerald patungo sa kanyang nakaraan. Nang makita siya, ang nakaraan ni Gerald ay agad na kinuha ang kanyang bag ng ahas na may takot na ekspresyon sa kanyang mukha habang sinabi niya, "Tuldok-tuldok, ikaw, sa palagay mo ginagawa mo?" Nakasimangot ang hinaharap na si Gerald pagkatapos ay sumagot, "Bakit ang impyerno, pakiramdam ko pinukpok kita ng masama lamang mula sa pagtingin sa kung paano ka kumilos." Tuldok-tuldok, tandang pananong tandang padamdam panipi. Dahil ginamit na ni Gerald ang diskarte sa pagbabago ng boses sa kanyang sarili, ang nakaraan niyang sarili ay tiyak na nakita siya bilang walang iba kundi isang estranghero. Anuman ang hinaharap na si Gerald ay naiwang walang imak. Kahit na ito ay ang kanyang dating sarili, talagang naramdaman niya na sampelan ang nakaraan sa kanyang mukha. Pagkatapos ng lahat, sa kabila ng pagiging isang pangunahin na mayaman na tagapagmana, siya ay kumikilos tulad ng isang malabo. Ang katotohanan ito lamang ang nagalit kay Gerald ng walang katapusan.
Kabanata 1422. Ano ang isang tunay na kamanghamanghang pakiramdam? Panipi tuldok. Kahit nabugbugin mo ako, mangyaring pakawalan ako kapag tapos ka na. Nakiusap sa nakaraan Gerald. Dahil ang kanyang minamahal na si Xavier ay nakipaghiwalay na sa kanya, talagang parang wala na siyang mawawala. Tuldok. At kahit pagalitan o bugbugin siya ng iba, hindi ito magkakaroon ng kakayahang labanan o ipagtanggol ang kanyang sarili pa rin. Sa pamamagitan ng Diyos, ungol sa hinaharap na Gerald hindi makapaniwala sa kanyang dating sarili. Sa isang kilusan ng likido pagkatapos ay sinundot ni Gerald ang kanyang dating acupuncture point upang siya ay tumahimik. Oo naman, ang kanyang nakaraan na sarili ay agad na walang malay pagkatapos nito. Ikaw ay sasailalim sa isang kumpletong pagbabago ng kapalaran sa lalong madaling panahon, kaibigan, sana ay hindi mo ipagpatuloy ang pagiging isang walang kwentang wimp tulad ng ako ay tama pagkatapos ng aking pagbabago. Lalaki ka diba? Simulan ang pag-arte tulad ng isa. Ungol ni Gerald sa sarili habang binubuhat ang kanyang dating sarili, isang malaswang ngiti sa kanyang mukha. Ang plano ay upang maitago niya ng maayos ang kanyang nakaraan at sa oras na magawa niya, buburahin niya ang nakaraang alaala ni Gerald tungkol sa insidente upang maipagpatuloy niya ang kanyang buhay makalipas ang isang linggo. Kapag tapos na iyon, ang hinaharap na si Gerald ay magkakaroon kahit isang problema na hindi na niya dapat alalahanin pa. Halos kalahating oras na ang lumipas ng matagumpay na muling lumitaw ang hinaharap na si Gerald, sa pagkakataong ito ay ipinagpalit niya ang mga damit sa kanyang nakaraan at hindi na siya nakahawak sa bag ng snakeskin. Naglalakad sa mga kalye ng kanyang dating campus, hindi mapigilan ni Gerald na makaramdam ng nostalgia. Ngayon hindi ba magiging mahusay kung siya ay manatili lamang dito? Hanggat kaya niya ito, hindi na niya nais na maging isang mayamang tagapagmana pa, hindi nagtagal bago dumating si Gerald sa milk tea shop. Siya ay may mga kamanghamanghang alaala ng lugar na ito. Kung sa bagay, ito ay kung paano niya una nakilala si Mila noon. Naaalala pa niya kung gaano siya kaganda at kaibig-ibig tingnan noong panahong iyon. Tuldok. Isang nakikitang pagbabago sa ekspresyon ng kanyang mukha, hindi mapigilan ni Gerald na isipin kung gaano katagal silang magkahiwalay. Ngayon na binabalikan niya ang isang hindi malilimutang lugar, mahirap para sa kanya na hindi malungkot habang naaalala ang mabuti mga lumang araw kasama siya. Tuldok. Paglalakad papunta sa counter, nakita niya pagkatapos na ang amo ay ang parehong matandang amo na alam niya dati. Boss, isang tasa ng milk tea, mangyaring. Paparating na, sabi ng boss habang kaagad niyang sinisimulang ihanda ang inumin ni Gerald. Kapag tapos na siya, nagdagdag siya pagkatapos magkakaroon ng $8, mangyaring. Pagkuha ng isang perang papel mula sa kanyang bulsa, saka iniabot ni Gerald sa boss bago sumagot, salamat. Sa iyo na ang sukli. Kanina pa lang siya aalis kasama ang kanyang inumin, narinig ni Gerald ang sigaw ng boss, hold it. Ano ang ibig mong sabihin panatilihin ang pagbabago? Ang isang tasa ng milk tea ay nagkakahalaga ng $8. Binigyan mo lang ako ng isang perang papel na nagkakahalaga ng $1. Agad na lumingon upang tingnan ng boss na kasalukuyang nakatingin kay Gerald na para bang siya ay isang tanga-tanga, sumilip si Gerald sa perang papel bago napagtanto na hindi nagbiro ang boss. Nakalimutan niya kung gaano siya kahirap dati. Ang kasalukuyang Gerald ay sanay na sa paggastos ng pera sa bilyon-bilyon na hindi siya sanay sa regular na mga perang papel. Sa pag-iisip na iyon, tunay na hindi niya alam kung ano ang gagawin sa kanyang kasalukuyang sitwasyon. Dahil wala siyang ibang bagay sa loob ng kanyang pitaka, mabilis niyang napagtanto na mayroon lamang siyang $1 bilang kanyang natitipid. Ang dala niya ay $1. Tulad ng kung hindi pa iyon nakakahiya, maraming iba pang mga mag-aaral na naroroon din upang bumili ng milk tea ay nagtatakip na ng bibig habang pinagtatawanan si Gerald. Kahit na wala sa kanila ang nagsabi ng isang bagay, ang kanilang mga ekspresyon lamang ang nagmungkahi na sinasabi nila, ang nakakaawa nitong tagay na ito ay talagang umiinom din ng milk tea. Panipi tuldok. Ngayon humawak ka, totoo bang sinasabi mo sa akin na wala ka pang $8 sa iyo? Sinabi ng boss, ganap na walang imak. Panipi tuldok. Ako, sa palagay ko wala akong gaanong. Sagot ng nakakahiyang si Gerald habang tinitingnan kung may pera bang nadula sa kanyang bulsa. Sa kanyang pagkabigo, mabilis niyang napagtanto na ang $1 na iyon talaga ang lahat na mayroon siya sa kanya. Ano, kaya't sadya mo bang sinusubukan na biruin ako kung gayon? Habang ang isang tasa ng milk tea ay hindi gaanong, hindi lang ako magpaparaya na masabihan ako na panatilihin ang pagbabago pagkatapos mabigyan lamang ng isang solong $. Ano nga ba ang ibig mong sabihin doon ha? Napakabongga kapag malinaw na wala kang pera. Binabalaan kita, hindi mo man lang ba naglakas loob na umalis kung hindi mo ako bibigyan ng tamang dami ng pera ngayon? Kung hindi ko makuha ito sa pagtatapos ng araw, ilalabas ko ang bagay na ito sa universidad. Idineklara ang boss.
Ngayon naganap na nagwawala para sa kung ano ang gagawin habang nagpatuloy siya sa pagkutsa, bigla niyang narinig ang isang matamis na tinig mula sa likuran niya na tumatawag, huwag pahirapan ang mga bagay sa kanya, boss. Bayaran ko ang milk tea para sa kanya. Ang tinig ng pambabae ay malinaw at kaaya-aya tulad ng isang oryol at isang tiyak na kahinahunan at kagandahan na pinalabas lamang mula rito. Nang marinig ito, nakita ni Gerald na nanginginig na hindi mapigilan habang ang kanyang tasa ng milk tea ay agad na nahulog sa lupa. Kabanata 1423. Pagkalingon, nakita agad ni Gerald ang ilang matangkad, kaaya-aya, at bihis na mga batang babae na nakatayo sa harapan niya. Gayunpaman, ang batang babae na nakatayo sa harap mismo ng grupo ang siyang naging sanhi ng agarang pagluha ng mga mata ni Gerald. Si Mila yun. Nang siya ay agad na nagsimulang huminga ng mabilis, naalala ni Gerald kung paano siya nag-alala at nalungkot kamakailan lamang. Habang totoo na talagang gusto niyang makipagkita kay Mila, hindi niya sigurado kung anong mga uri ng emosyon ang ipapakita nang siya ay tuluyan ng tumayo sa harapan niya. Dahil hindi pa talaga niya naisip kung paano harapin ang kanyang emosyon, ngayong biglang nasa harapan niya si Mila, agad niyang natagpuan ang kanyang isipan na ganap na blanko. Bagaman siya ay nakatingin ngayon ng blanko sa kanya, nakapagrehistro pa rin ang kanyang isip kung gaano siya kaganda, kaibig-ibig, at mabait na puso niya. Habang napuno siya ng pagsamba sa kanya, si Mila mismo ay hindi mapigil ang makaramdam ng bahagyang takot nang makita niya kung paano siya nakatingin sa kanya. Habang takot ang kanyang paunang reaksyon, hindi niya maiwasang mapansin na mayroong isang uri ng hindi maipaliwanag na emosyon na makikita sa kanyang mga mata. Ang mga batang babae na nakapaligid sa kanya ay malinaw na nararamdaman ang pareho, at agad nilang hinaila siya pabalik habang ang isa sa mga batang babae ay bumulong, sa palagay mo baliw ang taong iyon, Mila? Pareho lang ang iniisip ko. Tingnan lamang kung paano siya nakatingin sa kanya. Ang kagandahan ba ni Mila ang makapagbaliw sa kanya? Pulong ng isa pang batang babae habang lahat sila ay pumalit na nakatitig sa kanya na naiinis. Makalipas ang ilang sandali, sinabi ng isa pang batang babae, sa palagay ko dapat kaming umalis para ngayon, Mila. Matapos makita kung gaano katakot ang pagtitig sa kanya ni Gerald, lahat ng mga batang babae ay nawala na ang interes na kumuha ng milk tea. Paimpal nilang nais na hilahin siya palayo kay Gerald sa lalong madaling panahon. Narinig iyon, mabilis na binayaran ni Mila ang mga inumin ni Gerald bago ibaling ang tingin kay Gerald na nakatitig pa rin sa kanya. Hindi mapigilan ang sarili na kagatin ng pula at ibabang labi, hihilahin lang sana siya ng mga kaibigan ni Mila palayo nang biglang sumigaw si Gerald, "Teka, Mila. Huwag pumunta." Hindi alam ni Gerald kung ano ang iniisip niya, ngunit sa pangalawang nakita niya si Mila na palabas na, agad niyang hinawakan ang pulso nito. Talagang kinilabutan siya na iiwan na naman siya ni Mila. Kapag nangyari iyon, sino ang nakakaalam kung gaano katagal bago siya magkita muli? Impyerno, maaaring ito ang huling pagkakataon na nagkita sila. Ano man ang kaso, agad na natigilan si Mila sa kilos nito at napasigaw bago sumigaw, anong ginagawa mo? Medyo totoo lang, kahit na ang kanyang mga kasama sa kwarto ay lahat ay naiinis sa kanyang unang tingin, isang boses sa kanyang puso ang tiniyak sa kanya na wala siyang anumang nakakasamang hangarin. Kung mayroon man, nakita ni Mila ang matinding damdamin ng pagmamahal sa kanyang mga mata. Kahit na ang puso niya ay nagsimulang matalo ng mabilis sa pangalawang hawak niya sa pulso, mabilis siyang kumalas mula rito at likas na binawi ang braso pabalik ng bahagyang panginginig sa takot. Bakit sa lupa siya nararamdaman ng ganito kahit hindi niya alam kung sino ang taong nauna sa kanya? Ikaw, Biuski Asterisk Embag. How dare you molest her? Sigurado ka pagod na sa buhay, hindi ba? Sigaw ng mga kaibigan ni Mila habang agad silang sumugod patungo kay Gerald. Alam ko diba? To think na sasamantalahin siya nito nang tulungan pa siya ni Mila na bayaran ang inumin. Huwag ganun siya pabayaan ganoon kadali, mga kapatid. Sigaw ng isa pang batang babae habang mabilis na napalibutan siya ng grupo. Nang makita iyon, agad na sumigaw si Mila, tatama na. Tayo na lang. May isang pakiramdam si Mila na ang batang ito ay walang anumang nakakasamang hangarin sa lahat. Sa nasabing iyon, sa halip na makaramdam ng paggalaw, sa halip ay naawa siya para sa kanya. Dahil dito, mabilis na hinaila ng malambing na batang babae ang mga kasama sa kwarto palayo kay Gerald habang hinihimok sila na huwag tumawag sa pulis. Ang isa pang kadahilanan na nais niyang magtungo sa lalong madaling panahon ay dahil parami ng parami ang mga tao na nagtitipon at nakaturo sa kanila habang bumubulong tungkol sa kung ano ang nangyayari. Habang si Mila at ang kanyang mga kaibigan ay nagsimulang maglakad palayo, hindi nagtagal ay nabalik din ang pakiramdam ni Gerald nang makita niya ang dahan-daang pagkawala ni Mila pabalik siya, nasa nakaraan siya ngayon. Hindi pa alam ni Mila kung sino siya sa puntong ito. Dahil sa kanyang pagiging mapuusok, natakot niya siya. Hindi niya mapigil ang mapasinghap sa kanyang pamumula. Gayunpaman, may plano pa si Gerald sa isip.
Kabanata 1424. Sa nakaraan, mula sa sandaling una niyang makilala si Mila at kahit na nagsama sila, ang kanilang pag-ibig ay laging payak at simple. Sa kabila ng pagkakaroon ng napakalawak na kayamanan sa paglaon, hindi niya kailanman naramdaman ang pangangailangan na gumawa ng anumang labis o labis para sa kanya. Kung sa bagay, naramdaman ng nakaraan si Gerald na ang tanging tunay na mahalagang bagay ay para sa kanilang dalawa na lubos na mahalin ang bawat isa. Hanggang sa huli pa nang maunawaan ni Gerald na kahit na ang dalawang tao ay lubos na nagmamahal, ang pag-ibig ay kailangan pa rin. Sa oras na napagtanto niya iyon at nais na magsimulang subukang maging romantiko, gayunpaman, huli na ang huli. Sa pag-iisip na iyon, ngayong nabigyan siya ng pagkakataong bumalik sa nakaraan, totoong nais ni Gerald na makabawi para sa lahat ng mga pagsisisi niyang ito. Nais niyang bigyan si Mila ng pinakalabis na pagmamahalan sa buong mundo. Gagawin niya siyang pinakamasayang babae sa planeta. Habang ito ang pinantasya niya, nagpasya siyang huwag na lang bumalik sa campus. Alam din niya na mas makabubuti sa kanya na huwag magpatuloy sa paghabol kay Mila kahit papaano hindi pa lalo na pagkatapos ng kung anong naganap. Totoong natatakot siya na lalo lang niya akong takutin. Bukod, mayroon pa siyang iba pang mga mahalagang bagay na dapat puntahan at iyon ay upang magtungo sa Mountaintop Villa. Sa puntong ito, ang villa ay dapat na naitayo kahit na marahil ay hindi pa nasusubasta. Sa pag-iisip na iyon, ang dapat lamang gawin ni Gerald ngayon ay makipag-ugnay kay Zack at bilhin ang villa. Kasunod nito, tuturuan niya si Zack na magsimulang mamuhunan sa lakas tao upang mahukay ang Zerkab site. Naisip ni Gerald na ang isang maliit na halaga ng tauhan ay hindi magagawa kung nais niyang maghukay sa mountaintop sa loob ng 7 araw kaya handa siyang lumaki. Pagkatapos ng lahat, sinabi ni Zyla na hanggat hindi niya binago ang resulta ng anumang bagay, ang mga bagay na nagaganap ng mas maaga ay hindi dapat maging isang issue. Sa lahat ng nasa isipan, pagkatapos ay pinangisda ni Gerald ang kanyang cellphone bago magdial ng isang pamilyar na numero. Ang pangalawang pagkakakonekta nito, sinabi agad ni Gerald na, "Sister. Gerald, bakit mo ako tinatawagan ngayon? Nagtatrabaho pa rin ako sa loob ng aking pabrika, alam mo ba? Hindi mo ba naririnig ang lahat ng mga tinig sa paligid ko?" Sagot ni Jessica. Kahit na hindi natagpuan ni Gerald ang mga ingay na kainahinala sa nakaraan, ngayong naririnig niya ulit ang mga ito, alam niya na walang alinlangan siya sa ilang uri ng pagpupulong. Umiling siya na may mapait na ngiti sa kanyang mukha, simpleng sinabi ni Gerald, "Kailangan ko ng pera. Siyempre gagawin mo, ang buong pamilya namin. Ang ating mga magulang ay nagsusumikap sa ibang bansa, di ba? Sa maraming utang na maaring bayaran, tunay na wala kaming ekstrang. Ganun pa rin, magkano ang kailangan mo? Susubukan kong tingnan kung makakakuha ako ng isang paraan upang makuha ang halagang kailangan mo." Sumagot si Jessica sa paraang iminungkahi na siya ay nasa isang medyo matigas na lugar. "Kailangan ko ng kahit kaunting ilang milyong dolyar upang makabili ng Mayberry Commercial Street upang ang buong kalye ay ganap na maabot ko." "Sobra ba yun?" Natatawang tanong ni Gerald. "Panipi tudok-tudok-tudok. Ikaw, ano ang sinabi mo?" Tanong ni Jessica, ang kanyang mga mata ngayon ay ganap na nanlaki. "Sinabi ko na kailangan ko ng ilang milyong dolyar." Ulit ni Gerald. "Gerald, may sinabi ba sa'yo?" Tanong ni Jessica, ang tono niya ngayon ay napakalamig. "Hindi talaga. Nagkataon lang na nahulaan ko na ang ilang mga bagay ay wala. Alam mo, habang ang iyong kapatid ay matapat na tao, hindi siya tanga." Sagot ni Gerald. "Hahaha, hindi ko masabing inaasahan ko ito lahat. Mabuting bata, ang bait mo naman. Alam mo, balak ko lang na magkaroon ng isang showdown sa iyo upang masabi ko sa iyo ang totoo sa mga susunod na araw. Upang isiping magkakaroon ka ng kutob tungkol sa katotohanan bago ko pa sinabi sa iyo ang anuman. Kung sa palagay mo ay talagang mayaman ang aming pamilya, ganap kang tama. Ang impyerno, ang mayaman at maimpluwensyahan ng aming pamilya na pagmamayari namin ng higit sa kalahati ng yaman at mga mapagkukunan sa mundo. Sa nasabing iyon, ikaw ay isang napaka-maimpluwensyang at nangunguna, mayamang tagapagmana." Paliwanag ni Jessica. "Napakaganda." Sagot ni Gerald, sinusubukan ang makakaya upang mabigla. "Gayon din, ganap akong mahusay na magbigay sa iyo ng pera kung kailangan mo ito." Sinabi sa katotohanan, kapwa ang Mayberry Commercial Street at Wayfair Mountain Entertainment ay binuo sa ilalim ng pareho naming mga pangalan. Alam mo, nagpaplano ako na bilin si Zack Lyle na kunin ka kapag sa kalaunan ay magtungo tayo upang gumawa ng mga pagbabago sa kontrata sa mga darating na araw. Ngayon na alam mo na ang lahat, gayunpaman, maaari kang tumungo upang direktang makipag-usap kay Zack. Mag-aayos ako para sunduin kanya. Tandaan, ang Mayberry Commercial Street ay kabilang sa aming pamilya. Dagdag ni Jessica. Habang si Jessica ay tunay na parang marami pa siyang sasabihin dahil nagmamadali si Gerald, hindi talaga siya masyadong tumugon.
Matapos ang ilang prevarications, si Gerald ay nag-hang up. Gayunpaman sa halip na maghintay para kay Zack, agad siyang tumungo sa Wayfair Mountain Entertainment. Kabanata 1425. Humawak ka ngayon. Saan sa palagay mo pupunta ka? Sa palagay mo ba ito ay isang lugar na maaari mo lamang ipasok ng walang pagtatangi? Sigaw ng isang security guard habang maraming iba pang mga gwardya na lahat ay may seryoso at solemne na ekspresyon sa kanilang mga mukha ay umiling sa kanilang mga batong de kuryente bago si Gerald. Naturally, agad na napahinto si Gerald sa pagsubok na pumasok sa villa at lahat ng mga gwardya ay mukhang handa silang talunin si Gerald nang walang kahit na anong pag-aatubili kung magpapatuloy siyang subukang sumakay. Hubby, tingnan mo dyan. Ang taong mapusok na iyon ay sumusubok na ipasok ang isang prestihiyosong lugar tulad ng Wayfair Mountain Entertainment. Dapat talagang tingnan niya muna ang sarili niya bago subukan ang ganoong bagay. Kinutya ang isang babae na nakabraso ang mga braso kasama ang asawa ng asawa, pareho silang nagbabahagi ng pantay na nakakatawang ekspresyon sa kanilang mga mukha habang nakatingin sa kanya. Habang narinig niya iyon, talagang hindi mapakali sa kanila si Gerald. Alinmang paraan, malamang tungkol sa oras para sa Zack na magtakda upang salubungin siya ngayon. Hindi sa anumang partikular na pagmamadali, simpleng umatras lang si Gerald bago tahimik na naghintay. Pinatanggal ang tingin niya kay Gerald pagkatapos ay tiningnan niya ang asawa bago magreklamo, anuman, tunay bang maaasahan ang pinsan mo? Dapat mong malaman na hindi madaling maglakad sa paligid ng buong paligid ng Wayfair Mountain Entertainment. Nagawa ko lang kaming mapunta dito dahil sa maraming koneksyon at relasyon ng aking ama, alam mo. Sa nasabing iyon upang isipin na talagang sinasamantala niya ito upang kunin ang mga batang babae kahit na hindi pa siya gaanong narating dito. Sa gayon dahil sinabi mo sa akin na ang biyenan ay nagagamit ang kanyang mga koneksyon upang ipaalam sa amin na magkaroon ng kasiyahan sa Wayfair Mountain Entertainment pa rin, naisip kong magiging mabuti na hayaan mo siyang lumapit mula nang ibalita niya sa akin ang bagay. Kahapon hindi ako magiging maganda kung tatanggihan ko ang kanyang hiling, tama. Suyo ang asawa ng babae. Alam na sinusubukan lamang nilang ipakita ang kanilang relasyon at mga koneksyon, nagpatuloy lang si Gerald sa paghihintay sa gilid para lumapit si Zack, ganap na walang interes sa patuloy na pakikinig sa kanilang pag-uusap. Hindi nagtagal bago magturo ang lalaki sa papalapit na kotse habang sumisigaw, narito na siya. Sa sandaling iyon, isang puting BMW ang makikita na papalapit sa pasukan. Tulad ng kung ito ay hindi sapat na nakakakuha ng mata, ang driver ay patuloy na binubusi na ang sungay ng kotse, halos parang natatakot siyang hindi mapansin ng mga tao ang kotse. Maya-maya ang mararangyang sasakyan ay napahinto. Paumanhin na pinaghintay kita, pinsan at hipag. Sinabi ng isang binata na nakasuot ng isang pares ng salaming pang-araw habang palabas siya ng sasakyan. Sa itsura nito, siya ay isang mag-aral, at pagkatapos ng isang hakbang, tinanggal niya ang kanyang salaming pang-araw at inilagay ito sa kanyang bulsa sa harap ng Cole. Kasunod nito, dalawang iba pang mga lalaki at isang babae ang lumabas din sa kotse. Habang ang isa sa mga lalaki ay ang buhok ay tinin na kulay ginto, ang batang babae mismo ay parehong payat at matangkad, ang kanyang magandang mukha ay bahagyang namula dahil sa kanyang pagkamahiyain. Anuman nang ang apat sa kanila ay nagsimulang maglakad patungo sa pasukan, ang hipag ay nanunuya sa isang malamig na tinig, medyo huli na, hindi ba tayo? Oh, at sino ito? Kapatid na babae, makilala ang aking bagong kasintahan, Xavier. Xavier, ito ang pinsan at hipag na pinagsasabi ko sa iyo. Kay, ang aking hipag ay labis na mayaman, alam mo. Matapos makasama ng mas maaga ngayong araw, inimbitahan kami ng aking hipag na maglibang sa Wayfair Mountain Entertainment, alam mo. Ipinakilala ang binata na tila pinuno ng pangkat. Habang hindi pa napapansin ni Gerald noong una, matapos marinig ang pamilyar na boses at pangalan na iyon, hindi niya maiwasang makaramdam ng bahagyang paggulat. Paglingon sa grupo ng mga tao, natagpuan ni Gerald na medyo nagulat. Tunay na naging kasintahan niya hindi, ang dati niyang kasintahan si Xavier. Kung ano ang isang pagkakataon para sa kanya na talagang masagasaan siya dito. Tulad ng para sa tatlong mga lalaki, sila ay walang iba kundi si Yuri, Danny, at Blondie. Ano man ang kaso, alam agad ni Gerald na may isang bagay na hindi tama. Pagkatapos ng lahat, naalala niya na si Xavier ay hindi pa nakapunta sa Wayfair Mountain Entertainment dati sa puntong ito. Mula sa kung ano ang naaalala niya, ang unang pagkakataon na papasok siya sa lugar na ito ay nang dalhin sila ng kaibigan ni Yuri, at malinaw na naalala ni Gerald na ganap na nakakahiya kay Xavier sa sandaling iyon. Sa pag-iisip na iyon, bakit nandito siya sa Wayfair Mountain Entertainment? Maaaring totoo ang sinabi ni Zyla, na ang kanyang pagdating dito ay lumabag sa ilang mga hindi nasabi na mga patakaran. Kahit na ganoon ang kaso, hindi ito masyadong inisip ni Gerald.
Habang nawala na sa kanya ang lahat ng nararamdaman niya para kay Xavier matagal na ang nakaraan, hindi niya maiwasang makaramdam ng kaunting kakatwa sa katotohanang si Xavier ay agad na nakipagtagpo sa iba pa pagkatapos ng kanilang hiwalayan. Kahit na mas nakakagulat ay ang katotohanan na nagawa niyang mabangga siya rito ng lahat ng mga lugar. Habang nanatiling saglit si Gerald, si Yuri at ang iba pa na napansin lamang ang presensya ni Gerald, ay lumingon sa kanya, nagulat na tingin sa kanilang mga mukha, at lalo na ito ang kaso para kay Xavier na ang pisngi ay namula ng mga kamatis sa sandaling iyon. Talagang hiniling niya na mailibing na lamang niya ang kanyang sarili sa ilalim ng lupa sa sandaling iyon. Gerald, ikaw, mangyaring huwag intindihin maunawaan. Kami ay lamang paunang nag-aaral ng sama-sama. At nang matapos na kami, nagpasya na lang kaming lumabas at magsaya. Kinakabahan na paliwanag ni Xavier. Habang totoo na naghiwalay na sila, hindi mapigilan ni Xavier na makaramdam ng kaunting kahihiyang makipagkita sa kanya sa ganoong sitwasyon. Nakita ko, mabuti para sa iyo. Sige na at magsaya kapag katapos. Sagot ni Gerald na may nakangiting ngiti. Sinabi ko na sa iyo na ang bata na iyon ay medyo kamukha ni Gerald pabalik sa loob ng kotse, Yuri. To-think na siya talaga yon. Talagang hindi ko inaasahan ang mga bagay na magiging mas kawili-wili at kapano-panabik. Sa palagay ko ang mahirap na ito ay dapat magkaroon ng isang magaspang na oras na nakaharap sa katotohanan ngayon. Ano man para malaman mo lang si Xavier ay magiging aming hipag mula ngayon. Sa nasabing iyon papatayin kita hanggang sa mamatay ka kung maglakas loob ka sa mapahamak si Xavier sa hinaharap. Kinutya si Blondie na walang pansala sa kanyang mga sinabi. Si Xavier mismo ang simpleng dumiretso ng buhok habang nakasilip kay Gerald, umaasang makita ang ekspresyon nito. Habang alam niya na ang pagtatapos ng mga bagay sa ganitong paraan ay malupit kay Gerald, ang mga walang kabuluhang batang babae tulad ni Xavier ay palaging matutuksong makita kung gaano kaselos ang mga mukha ng mga batang lalaki na nakikipaglaban sa kanya. Kabanata 1426. Gayunman simpleng napanatili ni Gerald ang mapait niyang ngiti. Sa pag-iisip sa likod, naramdaman niya na siya ay tunay na naging isang bata at walang muwang sa dati. Malinaw na hindi nasiyahan sa hindi pagwawalang bahala sa kanyang mukha, natagpuan ni Xavier ang sarili na nagtanong. Tuldok-tuldok, ano ang ibig mong sabihin doon, Gerald? Sinasadya ko mismo ang sinabi ko. Sagot ni Gerald. Ikaw, nakakaawa mong tanga. Ipapaalam ko sa iyo na matagal ko na rin ginugustuhan si Yuri. Payat ka lang, naririnig mo. Tandang padamdam, isang hanggal lamang ang magiging interesado sa iyo. Kunot noo ni Xavier, hindi mo talaga ako masisisi na nagustuhan ko rin siya. Kung mayroon man dapat mong sisihin ang iyong sarili para sa pagiging isang pagkabigo at hindi pagtupad sa aking mga inaasahan. Alam mo, bukod sa nakakabili ng mga branded na handbag at pampaganda, ang pagsama kay Yuri ay binigyan pa ako ng pag-access sa Wayfair Mountain Entertainment. Ano ang nagawa mong ibigay sa akin? Wala kang ganap sa anumang tao. Dagdag ni Xavier na sabik sa ulo ngayon malamang dahil sa sobrang kahihiyan niya. Sino ang lalaking ito, Yuri? Kaklase mo ba siya? Tinanong ang babaeng tahimik na nakatayo sa gilid sa buong oras na ito. Itong lalaking ito, isa lamang siyang nakakaawa na tagapayat mula sa aming pamantasan na dating kasintahan ni Xavier. Bulalas na bulalas ni Yuri. At dito ako nagtataka kung ano ang balak ng taong ito. Sinubukan niyang pasukin ang Wayfair Mountain Entertainment kanina, alam mo. Bilang resulta, pinalayas siya ng mga security guard. Kinutya ang babae sa mas mapanuyap ang tono kaysa dati. Ano, talagang naisip mong pumasok sa Wayfair Mountain Entertainment? Tandang padamdam. Alam mo ba kung anong uri ng lugar ito? Sa palagay mo makakapasok ka lang sa lahat ng hindi gusto. Bulalas ni Xavier, nagulat ng walang salita. Hindi mahalaga kung paano niya ito tignan, maramdaman lang ni Xavier na wala si Gerald kundi isang tulala ngayon. Paano siya nagkaroon ng interes sa kanya sa una? O sige, sapat na iyan. Huwag nating ipagpatuloy ang pag-aaksaya ng ating oras sa pag-spout ng kalokohan sa kanya. Medyo huli na ang gabi kaya magtungo tayo at magsaya, Yuri at Xavier. Sabi ng babae. Sa katunayan, tumungo na tayo ngayon, Xavier. Dagdag ni Yuri habang inilagay ang braso sa balikat nito na parang sinusubukan niyang magyabang. Gayunpaman, bago sila makapasok, agad silang pinahinto ng mga security guard habang sinabi ng isa sa kanila, humihingi kayo ng paumanhin, ngunit nakatanggap lamang kami ng isang abiso na nagsasaad na ang Wayfair Mountain Entertainment ay sarado para sa araw na iyon. Sa madaling salita, walang pinapayagang pumasok. Ano? Ngunit bumili kami ng mga tiket sa pagpasok. Sagot ng tuliro na babae. Ang anumang mga tiket sa pagpasok ay hindi wasto mula sa sandaling ito pataas. Kung mayroon kang anumang pagtutol pagkatapos ay mag-file ng isang reklamo. Malamig na sagot ng gwardiya.
Narinig iyon, agad na nag-alala ang babae. Kung sinasabi iyon ng mga tanod, dapat totoo ito. Kahit na siya ay nasisiyahan, hindi siya naglalakas loob na subukan ang anumang nakakatawa. Makalipas ang isang maikling sandali, ang babae noon sa halip ay hindi nais ay nagtanong, "Maaari ko bang tanungin kung bakit?" Dahil si G. Crawford, ang boss ng Mayberry Commercial Group, ay darating ngayon. Sarado kami para sa negosyo upang makapaghanda kaming matanggap si G. Crawford. Sagot ng gwardya. Ano? G. Crawford, ang boss ng Mayberry Commercial Group. Mulalas ng babae. Habang matapat niyang hindi alam kung sino si G. Crawford, alam na alam niya kung ano ang Mayberry Commercial Group. Kung sabagay, ang kabuuan ng Mayberry Commercial Street na kinabibilangan ng Wayfair Mountain Entertainment ay pagmamayari ng Mayberry Commercial Group. Sa pag-iisip na iyon, gaano kayaman at makapangyarihang maaaring ang boss ng pangkat ay. Kahit na sina Yuri at Xavier ay alam ang tungkol sa lakas at lakas na taglay ng Mayberry Commercial Group, kaya't pareho silang naramdaman na nagbubugbog. Lumayo ka na. Dahil ang lahat ng mga senior executive ng aming grupo ay nagpapakita ng kanilang sarili ngayon, naniniwala ako na si G. Crawford ay papunta na dito. Bili ng security guard. Nang makita ang napakaraming matataas na senior executive na nagmamadali palabas ng villa, siya at ang iba pang mga gwardya ay hindi mapigil ang makaramdam ng labis na kaba, kaya't hinihimok nila ngayon ang grupo na umalis. Naturally, agad na nagmadali si Xavier at ang iba pa sa gilid nang marinig nila ito. Gayunpaman, nanatiling nakatayo si Gerald sa pasukan ng hindi gumagalaw ng 1 pulgada. Nang makita iyon, galit na sumigaw ang gwardya, "Ang bata mo. Hindi mo ba narinig ang sinabi ko? Lumayo ka na sa daan." Fucking hell. Nababaliw na ba siya? Ungol pareho sina Yuri at Danny na mapanghamak. Ang lokohang iyon. Talagang hindi ako nakaimik. Dagdag ni Xavier sa isang malamig na tono habang nakabraso siya. Nang makita ng gwardya na pipiliin pa ni Gerald na huwag pansinin ang kanyang utos, agad niyang binuhat ang kanyang bituta at sinubukang hampasin si Gerald habang sumisigaw, "Nililigawan mo ang kamatayan, hindi ba?" Tandang padamdam panipi. Bilang tugon, itinuro lamang ni Gerald ang isang daliri sa gwardya. Pagpapadala ng batong lumilipad mula sa kamay ng gwardya. Ang gwardya mismo ay natagpuan ang kanyang sarili na nauhulog sa kanyang likuran at gamulong paatros sandali. Sa oras na siya ay bumangon muli, mayroon siyang kinikilabutan na ekspresyon sa mukha habang nakatingin kay Gerald. Nakatitig sa gwardya, pagkatapos ay casual na sinabi ni Gerald, "Ako ang iyong minamahal na G. Crawford." Kabanata 1427. Ano? Sino ang sinabi mo na ikaw? Sabi ng nagtatakang security guard. Totoong hindi siya makapaniwala na ang binatang ito na nauna sa kanya, na isang tunay na mahirap ay maglakas loob na yonkin na siya si G. Crawford. Habang tiyak na hindi siya naniniwala kay Gerald na hinuhusgahan lamang ang kanyang hitsura, nagulat ang gwardya sa kanyang buhay nang makita ang tingin sa mga mata ng kabataan. Hindi talaga niya gaanong binibigyan ng pansin si Gerald kanina, ngunit matapos masulyapan ang tingin ni Gerald, nang tinitignan siya ni Gerald, ang gwardya ay agad na nakaramdam ng isang malakas, pinipilit na aura mula sa kabataan. Pagdaragdag ng napakalawak na mapang-api na damdamin, si Gerald ay may kakayahang maglabas, sa kanyang dakilang lakas, ang nakatulalang gwardya, na ngayon ay nakaramdam ng ginhawa matapos ang paglamig sa kanyang likuran, ay lalong pinilit na maniwala sa sinabi ni Gerald. Kahit si Xavier at ang iba pa ay nagulat sa pangalawang narinig nila na sinabi ni Gerald. Di nagtagal, kumalas si Xavier dito bago tumawa at sabihin, "Mali ba ang narinig ko? Sino ang sinabi mo na ikaw?" Haha. Habang inakala ni Xavier na si Gerald ay mabubugbog, hindi niya inaasahan na siya ay talagang may husay at malakas. Kahit na, ang kanyang pagtuon ay nakasalalay pa rin sa sinabi ni Gerald. Na siya talaga si G. Crawford. Si G. Crawford ay ang pinakamayaman at pinakama-impluensyang figure sa buong lungsod ng Mayberry. Kung totoong siya si G. Crawford, hindi ba iyon ang magiging ginang Crawford niya? Hindi, gagawin siyang dating ginang Crawford. Tuldok-tuldok. Hindi niya basta tanggapin iyon. Matapos marinig ang kanyang paghahabol, simpleng pakiramdam ni Xavier ang hindi maipaliwanag na gulat sa loob ng kanyang puso. Malinaw na wala na siyang kinalaman sa taong ito. Tuldok-tuldok. Kaya't bakit siya natakot ng labis? Hindi nagtagal nang sa wakas ay dumating si Zack sa eksena. Dahil sa kagalakan ng mukha ni Zack habang tumatakbo papalapit kay Gerald, inisip ni Gerald na malamang na naipaliwanag na ng ate niya ang lahat kay Zack. Ang katotohanan na agad na alam ni Zack kung sino siya dapat ay nangangahulugan din na ang kanyang kapatid na babae ay nagpadala ng isang larawan niya sa Zack din. Anuman sa pagtayo sa harapan ni Gerald, agad na gumawa ng malalim na bow si Zack bago sumigaw, "Mr. Crawford." Kasunod nito, ang grupo ng mga senior executive sa likod ni Zack ay sumigaw ng sabay, "Mr. Crawford."
Matapos mabigyan ng naaangkop na impormasyon, alam na ngayon ni Zack na ang binata na nauna sa kanya ay si Gerald, ang anak na pinalaki ng kahirapan ng Crawfords mula sa pangalawang pagsilang niya. Panipi tuldok. Sa puntong iyon si Xavier, Yuri, at ang iba pa ay tulala na. Partikular na naramdaman ni Yuri na namumula ang kanyang mukha habang patuloy sa pagtitig ng malapad ang mata kay Gerald. Ang kalunos-lunos na taga-tapes. Tuldok. Siya ay talagang isang mayaman, batang Panginoon. At isa na kahit si Chairman Lyle ay kailangang yumuko dati. Nang hihinang hininga, ang mga mula sa pangkat na tumutuya kay Gerald ay desperadong nais na mag-drill lamang ng butas sa lupa upang maitago nila ang kanilang mga mukha. Napakahusay. Anuman may ilang mahahalagang bagay na nais kong talakayin sa iyo, Tagapangulo Lyle. Pumunta tayo sa tanggapan upang pag-usapan ito. Sagot ni Gerald na may bahagyang tango. Siyempre, G. Crawford. Sagot ni Zack. Nang magtungo na sana sila, hindi mapigilan ni Xavier na sumigaw. Teka sandali. Mayroon bang maitutulong ako, miss? Tanong ni Zack habang nakatingin kay Xavier. Asigurado ka bang hindi ka nagkakamali, Chairman Lyle? Ang pangalan niya ay Gerald Crawford, alam mo ba? At siya ay isang mag-aaral lamang mula sa aming universidad. Paano siya naging G. Crawford? Nauutal na sabi ni Xavier habang pinahinto niya si Zack na magpatuloy pa. Walang mga pagkakamali dito. Ang totoong pangalan ni G. Crawford ay Gerald Crawford. Sagot ni Zack na medyo walang pakialam. Panipi tuldok. Ay imposible. Wala sa mga ito ang posible. Ungol ni Xavier nang umatras siya ng ilang hakbang. Ang mga salita ni Zack ay tumama sa kanyang pagkatao na parang bolts ng kidlat na nagdulot ng walang katapusang pagkawasak, sabay na pinapawi ang lahat ng pag-asa at pangarap ni Xavier. Ngayon ay labis na nagsisisi, natagpuan ni Xavier ang kanyang sarili na tumatawag G. Gerald. Kalimutan mo na, naghiwalay na tayo. Sa pag-iisip na iyon, hindi na kailangan para sa atin na lalong mag-abala sa bawat isa. Ngayon magpatuloy at mabuhay ng isang mabuting buhay. Mayroon akong mga bagay na dapat puntahan. Sumagot si Gerald habang hindi niya pinapansin ang kanyang nagsisising pakiusap, dumiretso sa Wayfair Mountain Entertainment habang ang natitirang mga tao sa pasukan ay nanatiling ganap na natigilan ng medyo matagal. Hindi alintana, sa sandaling nasa loob na sila ng opisina, sinabi agad ni Zack, totoo na ang Mountain Top Villa ay nagsasubasta kaagad. Plano mo bang bilhin ito, G. Crawford? Habang ito ang kauna-unahang pagkakataong makitungo kay G. Crawford, hindi niya maiwasang madama na ang G. Crawford na nauna sa kanya ay ganap na naiiba mula kay G. Crawford Zack na naunang naisip. Kabanata 1428. Nauna nang naisip ni Zack na kahit na napag-alaman ni Gerald ang tungkol sa kanyang totoong pagkakakilanlan, kakailanganin pa rin ng mahabang panahon para makumplito niya ang paglipat. Pagkatapos ng lahat, si G. Crawford ay lumaki sa kahirapan habang siya ay nabubuhay. Sa pag-iisip na iyon, inihanda ni Zack ang kanyang sarili na salubungin ng medyo napahiya at matapat na si G. Crawford. Ngayon na si Gerald ay nasa harapan niya, gayunpaman, hindi niya maaaring asahan na siya ay isang taong napakahimok at matapang. Ano pa, si Gerald ay may isang malakas na pagpindot sa aura na pumapalibot sa kanya sa lahat ng oras. Habang hindi ito naglalayong partikular sa sinuman, sapat na ito upang iparamdam sa mga nakapaligid kay Gerald na mahirap itong huminga. Bingo! Gayon din, hindi ko lang nais na bilhin mo ito para sa akin, ngunit kailangan din kita upang kumuha ng isang koponan sa engineering upang simulang maghukay sa mountaintop. Kagad sabihin lamang na mayroong isang napakalaking malaking bato sa loob na labis na kapakipakinabang sa akin. Tuldok. Anuman, magkakaroon ka ng 6 na araw upang makumplito ang iyong gawain. Mayroon bang iba pang nais mong itanong? Bilin ni Gerald. Panipi tuldok. Hindi talaga. Matatapos ko kaagad. Sagot ni Zack. Kahit na sa una ay naisip niya na tanungin si Gerald tungkol sa kanyang motibo, mabilis niyang binawi ang kanyang mga salita bago nila maiwan ang kanyang bibig. Sa pagtatapos ng araw, si Zack ay isang bihasang lalaki na alam kung ano ang dapat niyang tanungin at kung ano ang hindi dapat. Ngayon na nagawa ni Gerald ang lahat ng naaangkop na pag-aayos, kailangan lang ni Gerald na maghintay para sa mga susunod na araw. Sa pagkuha ngayon ni Gerald ng kaunting libreng oras hanggang doon, natagpuan niya ang kanyang sarili na iniisip na hindi siya magkakaroon ng isa pang pagbaril sa paglalakbay sa nakaraan kapag natapos na ang lahat. Sa pag-iisip na iyon, nais niyang samantalahin ang pagkakataong ito upang makabawi sa lahat ng mga panghihinayang na mayroon si Mila sa buong panahon na kasama niya. Kahit na patuloy na sinabi ni Gerald kay Mila na gagawin niyang pinakamasayang babae sa buong mundo sa sandaling ikakasal sila, hindi niya talaga nagawa iyon. Kung sa bagay, nawala na siya bago pa niya mabigyan ng maayos ang anumang bagay. Dahil dito, hindi na alintana ni Gerald kung pareho silang hindi pa mag-asawa sa puntong ito sa oras.
Mag-asawa o hindi, sisiguraduhin niya na pinaramdam niya sa kanya ang labis na kasiyahan at kaligayahan sa kanilang 6 na maikling araw na magkasama. Sa pag-iisip na iyon, bumalik si Gerald sa milk tea shop sa campus bago mag-order. "Boss, gusto ko ng isang tasa ng milk tea." "Ikaw, wala ka pa ring sapat. Mayroon ka bang pera para dito? Sinusubukan mo akong bigyan ng mas maraming problema." Ungol ng bahagyang nag-aalala, boss. Narinig iyon, simpleng pinangisda ni Gerald ang $100 na perang papel bago ilagay ito sa harap ng boss. "Sa iyo na ang sukli." Ang mga mata ay nanlaki, ang gulat na boss pagkatapos ay sumagot. "Tuldok-tuldok. Ba, tinakaw mo ito. Habang totoo na ang iyong milk tea ay masarap, tunay na naglabas ka ng sobrang kalokohan. Bilisan mo lang." Ungol ni Gerald, parang walang imak tama. "Papunta ka agad." Inanunsyo ang boss na nagpapas siya na huwag nang magtanong pa sa mga bagay. Matapos maabot ang kanyang milk tea, hinawakan ni Gerald ang tasa bago maglakad patungo sa Department of Broadcasting and Hosting. Sa panahong iyon, mayroong isang lalaking guro na nagtuturo sa silid-aralan ni Mila. Nang biglang itulak ang pinto ng silid-aralan, lahat ng tao sa loob ay hindi mapigil ang lumingon kung sino ito. Tuldok-tuldok. Nang mapagtanto na si Gerald iyon ng lahat ng mga tao na may isang tasa ng gatas na gatas, ang lahat ay agad na natigilan. Kung tutuusin, si Gerald ay sikat sa mga nasa universidad dahil sa pagiging nakakaawa at walang pera. Bakit siya napunta sa Department of Broadcasting and Hosting? Psst! Mila, tingnan mo dyan, siya yun. Si Mila mismo ay nakakakuha pa rin ng mga tala sa sandaling iyon, ngunit pagkatapos na manage ng kanyang kaibigan, agad niyang nakita kung ano ang nangyayari. Nang maramdaman niya ang kanyang magandang mukha na medyo namula, tinanggal ng guro ang kanyang baso bago malamig na nagtanong. "At ano nga ba ang ginagawa mo, batang lalaki? Bakit ka pumasok sa klase namin?" Pagpili na huwag pansinin lamang siya, pagkatapos ay isinasok ni Gerald ang isang kamay sa kanyang bulsa bago dahan-daang lumakad patungo kay Mila. At inilagay sa harap niya ang tasa ng milk tea. "Utang ko sa iyo ang isang tasa ng milk tea, kaya ibabalik ko ito sa iyo ngayon." Narinig iyon, ang mga alulong at hingal ng sorpresa ay nagsimulang magmula sa natitirang mga kamag-aral ni Mila. Talagang sinusubukan ba ng tagapayat na makuha ang kagandahan? Nadama ng lahat na ang dramatikong eksena na naglalahad bago ang kanilang mga mata ay simpleng hindi totoo. "Hindi na kailangang ibalik ito sa akin. Ano man, dapat kang magmadali at umalis muna." Sagot ni Mila na naabutan ng todo ang lahat ng ito. Nang makita siya na natulala, ang natitirang mga lalaki na mag-aaral sa kanyang klase ay agad na binaril ng maruming tingin kay Gerald. "Nako, ngunit bago ko gawin, alamin na may utang pa rin ako sa iyo ng 2 pang bagay. Habang hindi ko alam kung kailan ko maibabalik ang mga ito sa iyo, sa huli ay matutupad ko ang parehong mga hiniling." Idineklara ni Gerald sa isang seryosong tono. "Ano pang 2 bagay?" Maamong tanong ni Mila. "Una, may utang ako sa iyo. Pangalawa, puso ko." Panipi. Kabanata 1429. Sa oras na natapos na si Gerald sa pagsasalita, lahat ay tulala na. Hindi alintana kung ito ay dahil sa kung gaano karomantiko ang kanyang mga sinabi o iba pa, ang tanawin ay sapat na upang maging sanhi ng isang malaking kaguluhan sa mga kamag-aral ni Mila. Ang ilang mga tao ay kahit na snap larawan ng eksena sa kanilang mga cellphone. Habang lumalaki ang mukha ni Mila na pinakamula sa dati, si Gerald, natapos ng magsalita, ay simpleng lumingon at umalis sa silid-aralan. Nakatitig sa likuran ni Gerald, naramdaman ni Mila ang hindi maipaliwanag na damdaming bumubuhay sa kanyang loob. Saan nanggaling ang mga damdaming ito? Naturally, ang insidente ay mabilis na naging sikat sa loob ng universidad. Natapos ang pangalawang klase ni Mila. Pagkatapos ng lahat, ang isang eksena kung saan ang isang kalunos-lunos na tagumpay ay nagtangka na ituloy ang isang diyosa ay isang bagay na karaniwang makikita lamang ng isang tao sa mga pelikula. Anuman, ang paglipat ni Gerald ay nagpalakas ng lakas ng loob ng lahat ng mga mahiyain na batang lalaki na dati ay hindi naglakas loob na tanungin si Mila. Dahil dito, marami sa kanila ngayon ang nakatayo sa linya upang magbigay ng mga sulat ng pag-ibig sa kanya. Alam na hindi na talaga siya maaaring manatili sa kanyang silid-aralan, nagpasya si Mila na lumabas kasama ang kanyang mga malalapit na kaibigan. Bago pa sila makaalis, gayunpaman, may narinig silang isang medyo magandang batang babae mula sa kanyang klase, na kasalukuyang nakatingin kay Mila sa hindi nasiyahan, ungol, "Ha? Ano ang galing mo, Mila Smith?" Ang mga batang lalaki ay dapat talagang maging bulag para sila ay tretuhin katulad ng isang uri ng diyosa. Ang batang babae mismo ay nagpunta sa pangalang Mallory Xenacus at siya ay naging tanyag sa loob ng kagawaran ng broadcasting at hosting. Naturally, mas sikat ang isang batang babae, mas malaki ang kanyang panibugho kapag ang pansin ay inilayo mula sa kanya. Ngayon na ang lahat ng mga mata ay nakatingin kay Mila, hindi sorpresa para sa kanya na maramdaman ito na hindi nasisiyahan at hindi nasisiyahan.
At ano ang masama sa pakikitungo sa kanya ng mga batang lalaki tulad ng isang Diyosa, Mallory? Ilan sa mga lalaki ang nagkakagusto sa iyo? Kinut siya ang isa sa mabuting kaibigan ni Mila. Dahil palaging masama si Mallory kay Mila, marami sa mga malalapit na kaibigan ni Mila ang may masamang relasyon sa kanya. Boys, sasabihin ko ito ngayon na maraming paraan ang mga taong kasalukuyang sumusunod sa akin at lahat sila ay mga anak ng napakayaman at makapangyarihang lalaki. Sa palagay mo ako ba ay tulad ni Mila? Ang isang tao na kahit na isang kalunos-lunos na nagkukulang maglakas loob na ituloy. Hindi ko binibigyan ng ** man tungkol sa anuman sa lahat. Idineklarang Mallory. Nagseselos ka lang dahil lahat ng pinag-uusapan tungkol kay Mila kaysa sa iyo ngayon, hindi ba, Mallory? Aminin mo na lang yan. Mayroon bang pangangailangan na kumilos ng ganito? Ganti ng isa pang kaibigan ni Mila. Si Mila ang pangunahing paksa ng pag-uusap, sasabihin mo. Kaya payagan akong ipaalala sa iyo na ang ika-50 taong pagdiriwang ng unibersidad ay nasa 3 araw na. Sigurado akong lahat na may kamalayan na ako ang pangunahing MC ng pangkat. Oh, at kumusta naman si Mila? Isa lamang siyang kapalit na MC. Sa nasabing iyon, sigurado akong ang bawat isa sa wakas ay makakaiba sa pagitan ng pangunahing tauhan at ng sisiw na sisiw mula sa isang simpleng sulyap lamang sa kaganapan. Hintay lang kayo. Bago pa makapag-away ang mga batang babae, mabilis na hinailan ni Mila ang kanyang mga kapatid palabas ng silid-aralan upang umalis. Hindi lamang siya mapigilan na sayangin ang kanyang oras sa pagtatalo tungkol sa isang bagay na walang gaanong halaga. Sinulyapan ang likod ni Mila ng mabangis na mga mata, pagkatapos ay sumigaw siya, maghintay ka lamang at makita, Mila Smith. Kasunod nito, pinangisda niya ang kanyang telepono bago hanapin ang contact number na naisave sa ilalim ng pangalang na Godfather. Tuldok-tuldok. Sa pagdial ni Mallory sa numero, si Gerald mismo ay lumabas lamang ng isang branded na tindahan ng damit na may bagong shirt. Nagpunta siya kaagad doon pagkatapos na umalis sa kagawaran ng broadcasting at hosting at tinitiyak niya na walang sino man ang magpapatuloy na mag-refer sa kanya bilang isang nakakaawa na whopper ngayon mula ngayon. Anuman si Gerald ay nakaramdam ng labis na kasiyahan at kagalakan mula noong sa wakas ay nakasama niya ulit si Mila pagkatapos ng mahabang panahon, gayunpaman, ang pagsailalim sa bautismo ng langit ay nanatiling kanyang pangunahing prioridad. Sa nasabing iyon, bukod sa lihim na pagtingin kay Mila nang wala siyang ibang magawa, ginugol ni Gerald ang karamihan sa kanyang oras sa paghihintay sa mountaintop villa. Habang ang kanyang biglaang pagbabago ay walang alinlangan na isang malaking pagkabigla para sa lahat ng kanyang mga kaklase, hindi na sila mahalaga sa kanyang paningin. Pagkatapos ng lahat, nagkaroon na siya ng isang showdown at ang kanyang pagkakakilanlan bilang isang top-notch rich heir ay inilantad ngayon. Sa mismong iyon, naging sanhi ng isang malaking sensasyon sa mga nasa unibersidad, at hindi mabilang na magagandang batang babae ang agad na dumapo sa paligid niya. Siyempre, tiniyak ni Gerald na tactical na tatanggihan silang lahat. Habang maayos ang lahat, patuloy na pinapaalalahanan ni Gerald ang kanyang sarili na manatiling alerto. Sinigurado din niyang panatilihin ang isang semi-mapagbantay na estado kahit na habang nagpapahinga ng gabi sa kanyang dormitoryo. Sa huli, nagpapasalamat siya sa ginawa niya. Totoo sa mga sinabi ni Pedro, malinaw na nadarama ni Gerald ang pagkakaroon ng isang tao na nanuniktik sa kanya. Kabanata 1430. Sa katunayan, ang taong iyon ay tila hindi manlilibak kay Gerald mula sa malayong lugar na iyon. Habang lihim lamang niyang lalapitan si Gerald ng ilang oras sa araw bago ito, matapos na isiwalat ni Gerald ang kanyang totoong pagkakakilanlan, mga 3 araw na ang nakalilipas na laman ni Gerald na ang taong ngayon ay mas madalas na binabantayan siya. Kasalukuyang naglalakad sa campus, pinapagana ni Gerald ang kanyang banal na pandama upang makita kung muli niyang maramdaman ang pagkakaroon ng tao. At sigurado nga, mabilis niyang napagtanto na may 2 tao na malapit na siyang gulong sa kanya, na ang una ay misteryosong stalker at ang pangalawa ay si Pedro. Maaari bang ang aking Deller Foundation ay tunay na napahamak ng taong iyon? Kung nagkaroon kami ng isang malapit na relasyon pagkatapos ay tunay na magkakaroon ako ng isang napakalapit na ugnayan sa taong iyon. Tuldok-tuldok tandang padamdam. Napaisip si Gerald sa sarili. Gayunpaman, sino ang pagkakakilanlan ng kanyang stalker? Kung totoong nais ni Gerald na malaman ang tungkol dito, ngayon ay magiging kanyang perpektong pagkakataon na gawin ito. Tuldok-tuldok. Kahit na bahagyang nag-alala si Gerald na hindi pa siya magiging tugma sa stalker sa kanyang lakas ngayon. Inaasahan ko lang na susundan mo pa rin ako kapag ginaisin ko ang aking Deller Foundation. Tuldok-tuldok. Kung ganoon ang kaso, kung gayon tiyak na malalaman ko kung sino ka talaga. Anuman, ito ay anibersaryo ng unibersidad ngayon at naalala ni Gerald na si Mila ay isa sa mga MC sa pagdiriwang noon. Naalala rin niya na sa puntong iyon ng oras, ang nakaraan Gerald ay naiisip lamang si Mila bilang isang napakagandang batang babae.
Hindi niya maaasahan ang matandang siya na sa huli ay magiging kasintahan niya si Mila. Nahihiling ang mga saloobin pagkatapos ay nagsimulang maglakad si Gerald patungo sa lugar ng pagdiriwang ng unibersidad na masikip na sa mga tao noong panahong iyon. Ang mga miyembro ng koponan ng pag-aayos mismo ay labis ding abala. Sa sandaling iyon, isang direktor na nasa edad na ang tumawag kay Mila na naging abala sa pagmemorya ng kanyang script sa gilid bago sabihin, "Mila, may importanteng sasabihin ako sa iyo." "Oo, Direktor Yacarino." Takang tanong ni Mila. "Natatakot ako na hindi ka makakaakyat ngayon sa entablado." Sagot ng direktor, "Ha? Bakit naman?" Tanong ni Mila na hindi mapigil ang makaramdam ng bahagyang pagtataka. "Bueno, dapat mong malaman na may kaunting talakayan na nangyayari tungkol sa iyo sa nakaraang 2 araw." Tuldok-tuldok. Isang batang lalaki ang nagtapat kamakailan ng kanyang pagmamahal sa iyo, tama. Dahil dito, nararamdaman ng unibersidad na kung papayagan ka nilang umakyat sa entablado, malamang na mag-iiwan ka ng negatibong epekto sa unibersidad. Umaasa ako na kayo ay magkaroon ng isang maliit na pag-unawa tungkol sa bagay na ito. "Babot, ay," sagot ni Mila, medyo nadarama ngayon. "Pero ano, gaano ka manggahas na magkaroon ka pa rin ng katapangan upang ipakita ang iyong mukha dito kahit na pagkatapos ng isang ganoong nag-amin ng kanyang pagmamahal sa iyo? Seryoso mo bang nais na mapahiya din tayong lahat?" Kinutya ni Mallory habang naglalakad papunta kay Mila, mga kislap ng kayabangan sa kanyang mga mata. Kung hindi pa halata na sapat na set up na ni Mallory si Mila. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang ninong ay isang kilalang tao sa loob ng mundo ng negosyo. Ano pa siya ay lubos na isang maimpluwensyang at makapangyarihang figure sa loob ng lungsod na ito. Dahil tinanong siya ni Mallory na magbigay ng kamay sa ito, bahagya isang problema para sa kanya na hilahin ang ilang mga string para sa mga bagay na magagawa ayon sa kanya. Sa katunayan, kahit na siya ay personal na magpapasyal dito upang makita si Mallory ngayon. Ano man, dahil ang Mallory ay may isang napakalakas na figure na sumusuporta sa kanya, halata na siya ang pangunahing tauhan ngayon. Alam kong ikaw ang utak sa likod ng lahat ng ito, Mallory. Tunay na ikaw ay isang maliit na kontrabida. Ungol ni Mila. "Huwag mo akong sisihin. Hindi ko kasalanan ang pagkakaroon ng isang mabuting ninong habang wala ka naman." Pakli ni Mallory, ramdam na labis ang pagmamalaki sa sarili nang makita ang pagkadismaya ng hitsura ni Mila. "Basta alam mo, ang aking ninong ay magpapasaya sa akin mula sa loob ng madla, kaya't hindi ako maaaring manatili at makipag-chat pa. Paalam ngayon. Pumunta sa bahagi ng madla o ano?" sabi ni Mallory bago naglakad. Habang si Mila ay kapwa nagalit at nabigo, alam niya na sa huli, hindi niya mababago ang isang bagay. Sa pag-iisip na iyon, ang nagawa niya lang ay itapon ang kanyang mga gamit bago lumakad mula sa likuran. Gayunpaman, sina Mallory at Mila ay parehong nagulat nang masaksihan nila ang eksena sa harap nila. Kabanata 1431. Nakita nilang pareho ang lahat ng mga senior executive ng unibersidad na nakatayo sa isang hilera sa ilalim ng entablado. Mukha silang mga mag-aaral sa elementarya na nasa ilalim ng pagsasanay. Bukod dito, isang kalbo na nasa edad na lalaki ang nakaluhod sa tabi ng isang binata habang dumadaloy ang luha at uhog mula sa kanyang bibig at ilong sa ngayon. "Ninong." Nanlaki ang mga mata ni Mallory sa hindi makapaniwala. At ang binatang iyon na nakabihis ng napakaganda at labis na pambihira, ay talagang ang lalaking iyon na hinabol at ipinagtapat ang kanyang pagmamahal kay Mila. Nananaginip ba siya? Nagsasalita tungkol dito, ang kanyang ninong talaga ay talagang sawi. Nang siya ay tumatawag sa telepono upang gawin ang lahat ng mga kaayusan para sa bagay na ito para sa kanya, si Gerald, na may pambihirang pandinig, ay narinig ang pag-uusap. Kaya, walang ibang mga dahilan para sa lahat ng nangyayari sa oras na ito. Madaling makitungo sa kanila si Gerald at magturo sa kanila ng aralin sa loob ng ilang minuto. "Mila, nais naming humingi ng tawad para sa insidente ngayon lang. Talagang nakakuha ka ng napakalakas na sponsor para sa aming unibersidad. Totoong hindi namin alam kung paano ka magpasalamat sa lahat. Gayon din, Mila, tila parang ang batang si G. Crawford ay may isang bagay na nais niyang pag-usapan sa iyo." Sinabi ng isang nasa hustong gulang na lalaki na tumayo siya. "Ginoo Crawford." Napatingin si Mila kay Gerald. Ang kakaibang batang lalaki na naman iyon. Hindi niya siya nakita ng ilang araw, ngunit malaki na ang ipinagbago niya. Gayunpaman, tiyak din ito dahil sa kanyang pag-uusisa tungkol sa mga bagay na ito at ang mga espesyal na damdaming naramdaman niya para sa batang lalaki na kasunod na tumango si Mila bilang pagsang-ayon sa pagsunod kay Gerald. "May dahilan ba kung bakit mo ako hinahanap? Ikaw ang batang si G. Crawford mula sa Mayberry Commercial Group. Maraming mga batang babae na nagkagusto sa iyo. Wala naman talagang mabuti o espesyal sa akin. Kaya, G. Crawford, sulit ba na tulungan mo ako ng ganito?"
Diretsong tanong ni Mila. Sa totoo lang, may isang bagay na nais kong hilingin sa iyo. Sambit ni Gerald habang nakatingin sa kanya. Ginoo Crawford, ano ang tinutukoy mo? Tanong ni Mila. Gusto kong halikan ang noo mo. Sabi ni Gerald. 7 araw ang mabilis na dumadaan at wala siyang oras upang gumawa ng anuman. Ang nagawa lang niya ay siguraduhin na ang pamilya ni Mila ay magkakaroon ng napakawalang kabaayang buhay na walang pag-aalala. Ni wala siyang pagkakataong subukang ituloy ulit si Mila. Sa makatuwid sa paglalakbay na ito, nais lamang ni Gerald na halikan ang noo ni Mila sa huling pagkakataon. Sa isang banda, ito ay dahil talagang namiss niya siya at sa kabilang banda, ito ay upang magpaalam sa kanya. Matapos sumailalim sa paggising ng langit, hindi na siya makakabalik sa lugar na ito, pabayaan na malaman kung gaano katagal bago niya makita muli si Mila. Sa totoo lang ay ayaw niyang bitawan lang ang bihirang oportunidad na tulad nito. Ano ang sinabi mo? Tungkol naman kay Mila, natigilan siya at likas niyang humakbang paatros. Nang isilip ni Gerald ang daliri ay biglang napagtanto ni Mila na hindi na niya talaga makakilos ang katawan niya. Medyo kinilabutan siya habang nakatingin kay Gerald sa takot. Mila, may ilang bagay na hindi mo maiintindihan. Sa puntong ito, hindi mo maiintindihan ang kailaliman ng aking pagmamahal at pagmamahal para sa iyo. Matagal na kitang hinahanap, ngunit parang nawala ka lang ng misteryoso. Hindi kita mahanap kahit gaano man ako pagsisikap. Sambit ni Gerald habang naglalakad palapit kay Mila at hinawakan ang kamay nito ng marahan. Ang namula at nagpupumilit na ekspresyon sa mga mata ni Mila ay unti-unting nawala sa pagtingin niya sa mga mata ni Gerald na puno ng pagmamahal. Ang dahilan kung bakit ako napunta sa iyo sa oras na ito ay upang formal na magpaalam sa iyo. Pagkatapos nito, mananatili ako sa Mountaintop Villa sa buong oras, mahinang sabi ni Gerald. Sa sandaling ito, niyakap niya ng marahan si Mila bago niya ito halikan ng malalim sa noo. Bahagyang nanginag ang katawan ni Mila. Naramdaman niya na parang isang tiyak na daluyan sa kanyang puso ang biglang nakakonekta kay Gerald sa isang iglap. Bigla siyang nagkahalong emosyon. Pakiramdam niya ay kilala niya ang batang ito. Nagkaroon na siya ng ganitong klaseng pakiramdam para sa kanya mula pa noong unang pagkakakilala niya sa kanya. Bukod dito, naramdaman niyang parang may kakaibang relasyon siya sa batang ito. Ito ay dahil lagi niyang nararamdaman na hindi maipaliwanag na kinakabahan sa kaibuturan ng kanyang puso sa tuwing nakikita siya. Lalo na ito nang halikan niya ito ng marahan ngayon pa lang. Napakakakaiba sa pakiramdam ni Mila. Ito ay sapagkat kahit na nakaramdam siya ng kaunting pananabik, nakaramdam din siya ng labis na kalungkutan sa parehong oras. Hindi pa naranasan ni Mila ang ganitong uri ng panloob na kalungkutan at kalungkutan dati, at tiyak na ang ganitong uri ng kalungkutan na sanhi upang maluha si Mila sa oras na ito. Pakiramdam niya ay parang pinaghiwa-hiwalay ang kanyang buong katawan. Tila nawawala na niya ang taong ito sa mga edad at pakiramdam na parang pareho silang hiwalay sa napakatagal. Namiss niya siya. Nawawala na siya sa kanya araw-araw at ito ang nagdurusa sa kanya araw-araw. Oh, aking Diyos! Ano ang mali sa akin? Kabanata 1432. Gulat na isip ni Mila sa sarili. Sa sandaling ito, naramdaman niyang parang hindi siya sarili. Mila, siguradong babayaran ko at ibibigay sa iyo ang 2 bagay na inutang ko sa iyo. Gagamitin ko ang buong buhay ko upang mabawi ito sa iyo. Isang huling pangungusap ang sinabi ni Gerald. Pagkatapos nito, na-unlock niya ang acupuncture point ni Mila gamit ang isang light tap. Hindi man lang gumalaw si Mila dahil pakiramdam niya nasasaktan ang puso niya. Tungkol kay Gerald, ang kanyang figure ay nagsimula ng dahan-daang mawala sa kanyang paningin hanggang sa tuluyan na siyang nawala. Ako, miss na kita, Gerald. Halos hindi makapaniwala si Mila sa sinabi niya. Talagang sinabi niya ang mga salitang iyon. Bakit niya naramdaman na parang ang lahat ay hindi tunay sa sandaling ito? Sa parehong oras, kahit na gabi ng isang babae na natutulog sa kanyang tagiliran sa loob ng isang marangyang silid. Ang kanyang katawan ay nagsimulang kumaibat at nagsimula siyang umiyak. Papalapit na ito. Palapit ng palapit ang 7 araw. Si Gerald ay nagbabantay sa circum site sa mga nagdaang ilang araw at maramdaman niya na ang Deller Foundation sa kanyang katawan ay buo pa rin. Naintindihan ni Gerald na darating ang oras para sa kanya na sumailalim sa paggising ng kanyang Deller Foundation. Sa totoo lang, nang bumalik siya sa oras na ito, maraming bagay ang nais gawin ni Gerald. Gayunpaman, natuklasan niya na ang lahat ay parang nakalaan. Mayroong mga ipinag-uutos na alituntunin sa bawat oras at puwang at walang magkano ang kaya niyang gawin. Nang sa wakas ay naunawaan niya ng malinaw ang bagay na ito, ang unang bagay na nagawa niya ay ang hanapin si Mila upang makapagpaalam siya sa kanya. Ito ay dahil hindi niya nais na umalis na may anumang panghihinayang. Biglang may malakas na putok ang tumunog.
Ang bundok ay sumabog at ang pangkat ng engineering na binubuo ng libu-libong tao ay dahan-daang umatras. Ito ay dahil ang sentro ng bundok ay biglang nagsimulang kumislap ng mga makukulay na kulay at ilaw. Nagulat ang lahat. Ang 7 mga spot sa braso ni Gerald ay nawala na at may isang lugar lamang na natitira sa kanyang braso. Nang buksan niya ang kanyang banal na kahulugan, natuklasan niya na ang misteryosong tao ay pinapanood siya mula sa hindi masyadong kalayuan. Mabuti pang hindi ka umalis. Kahit papaano ay magiging kontento ako kung malinaw kung nakikita kung sino ka sa aking pag-alis. Lihim na iniisip ni Gerald ang sarili. Hindi niya masyadong iniisip ang tungkol dito at simpleng lumipad siya diretso sa loob ng bundok upang makaranas siya ng paggising ng langit. Sa isang lugar sa kagubatan na hindi masyadong malayo, isang lalaki na nakasuot ng itim na may maskara sa kanyang mukha ang nasasaksihan ang lahat ng ito sa isang lavender light na nagniningning mula sa kanyang mga mata. Ano ang nangyayari? Ano ang ginagawa niya? Paano siya posibleng magbago ng malaki sa loob lamang ng ilang araw? Ang lalaki na nakasuot ng itim na ungol sa sarili sa oras na ito. Medyo tumanda ang kanyang boses ngunit napakalakas at malakas pa rin nito. Di na bagay. Dapat akong pumunta doon at tingnan bago magpasya ng iba pa. Ang lalaking nakasuot ng itim ay nakatuon sa eksena at siya ay malapit na sa puntong ito. Mayroong bigla ang pagngangalit sa hangin na parang may bumaril ng isang araw ng direkta sa kanya. Napagtanto ng matandang nakasuot ng itim na papalapit na sa kanya ang panganib. Hindi maganda. Inilipat niya ang kanyang katawan at iniwas ang pag-atake ng laser blow na darating ng diretso sa kanya. Gayunpaman kaagad pagkatapos, isang itim na anino ang dumaan direkta sa kanyang harapan. Ang iba pang partido ay hindi mabagal at inalis niya kaagad ang maskara ng matanda. Nagkatinginan sandali ang dalawang tao. Saglit na natigilan ang matanda bago kaagad nitong itinago ang mukha habang tumatakas. May isang lalaking nasa edad na sa harap niya. Gayunpaman ang lalaking nasa edad na ito ay may mga galo sa kanyang mukha. Hindi siya hinabol ng nasa katanghali ang lalaki ngunit tuluyan siyang natigilan matapos makita ang mukha ng matanda. Nasa estado siya ng pagkabigla. Paano ito magiging posible? Kinilabutan siya habang umuungol sa sarili na hindi makapaniwala. Kabanata 1433. Hindi makapaniwala ang nasa katanghaliang lalaki ang kanyang sariling mga mata. Gayunpaman kailangan niyang tiyakin. Kaya't dali-dali siyang sumugod sa likuran kung saan nawala ang lalaking nakaitim habang hinahabol siya. Patuloy na kumikislap ng ilaw sa loob ng yungib sa kaagad na ito. Ito ang gintong ilaw na naglalabas mula sa katawan ni Gerald. Ito ang totoong paggising ng langit. Ramdam ni Gerald ang sigla at lakas sa bawat selula ng kanyang katawan at parang baha ang sumaire sa isang dam, hindi pa may lalagay ang katotohanan ang katawan ni Gerald ay ganap na malaya sa pag-aalala sa puntong ito. Patuloy na bumubuhos ang lumalakas na lakas. Ang isinasaalang-alang ni Gerald sa puntong ito ay hindi kung paano niya dapat gamitin ang malakas na puwersang ito, ngunit sa halip, iniisip niya kung paano niya mapipigilan ang malakas na puwersang ito. Naramdaman niya na hindi siya matatalo. Madali niyang masisira ang bundok ng simple sa pamamagitan ng pagliko ng kanyang mga kamay. Siya ay masyadong malakas at malakas. Ito ba ang tunay na lakas na dapat niyang maramdaman mula sa unang yugto ng paggising? Huminga ng malalim si Gerald. Sa kasamaang palad, mayroong isang napakalakas na kasanayan sa airbending sa loob ng pamamaraang thunder eruption. Kung hindi man tunay na hindi alam ni Gerald kung paano kontrolin ang dakila at makapangyarihang lakas. Nakita din ni Gerald na matapos niyang gisingin ang langit, ang 7 mga tuldok sa kanyang katawan ay natural na nawala sa isang iglap. Ang mga asul na ilaw na spot ay nagsimulang ganap na binalot ang kanyang katawan. Ito ang ritmo para makabalik ako sa kasalukuyan. Napaisip si Gerald sa sarili. Dahil natapos na niya ang paggising, nasa kanya na ang buong talento mula sa unang yugto ng paggising. Ang pagtaas ng kanyang lakas at lakas ay nagbigay din ng lakas ng loob kay Gerald na tingnan ang hitsura ng lalaking nakasuot ng itim. Kailangan niyang magmadali. Nararamdaman niya na ang lalaking nakaitim ay nagtatangkang tumakas at hindi na naglakas loob si Gerald na paandaran ito. Oh, Diyos ko! Isang Diyos! Ang behan ng engineering ay pawang takot at tulala. Sa isang iglap lang, nahabol at inabutan na siya ni Gerald. Nakita niya ang lalaking nakaitim na nakikipaglaban sa kanyang pangalawang tiyuhin na hindi masyadong malayo. Ang lalaking nakaitim ay malinaw naman na nais na umatras, ngunit ang pangalawang tiyuhin niya ay masigasig na pigilan siya. Gayunpaman, ang kanyang pangalawang tiyuhin ay hindi ang lalaking nakaitim na kalaban. Habang pareho silang naglalaban pa ng matindi, bigla nilang natuklasan ang mga pagbabago sa malayong langit ng sabay. Nagulat ang lalaking nakaitim at dali-dali siyang umatras. Diretso siyang inatake ni Gerald. Direktang sumulong ang isang malakas na alon ng hangin at ang lalaking nakaitim ay hindi nalabanan ang atake.
Sa wakas ay makikita ko na ang iyong totoong mga kulay ngayon. Malamig na sinabi ni Gerald sa kanyang puso. Umatras pa atras ang lalaking nakaitim habang sinusubukang umatras. Gayunpaman pasimpleng itinaas ni Gerald ang kanyang kamay habang hinihila niya ang tuwalya ng itim na lalaki. Ang lalaking nakaitim ay hindi nakakalaban o makakalaban sa kasalukuyang lakas ni Gerald. Napuno ng takot ang kanyang mga mata. Nakita din ni Gerald ang kanyang mga mata. Sa sandaling ito, biglang naramdaman ni Gerald na ang mga mata ng lalaking ito ay tila medyo pamilyar. Kagaya ng paghugot niya ng tuwalya. Biglang umikot ang mga asol na kuryente sa kanyang katawan. Damn ito, kailangan kong umalis ngayon. Nag-aalalang pag-iisip ni Gerald sa sarili. Sa sandaling pag-alis ni Gerald ay hindi man makagawa ng isang hakbang pasulong dahil sa malakas na lakas ng makyusayon. Isang bolt ng kidlat ang biglang sumabog. Ang buong katawan ni Gerald ay naging isang asol na ilaw na agad na nawala sa lugar. Bumalik siya sa parehong orihinal na damdamin kung saan may malabo lamang siyang kamalayan at hindi niya talaga mapigilan ang sarili. Gayunpaman, nakita na ni Gerald ang mga mata ng lalaking nakaitim at kitang-kita niya ang kalahati ng mukha ng lalaki na malinaw. Napaka-pamilyar talaga niya. Bukod dito, siya ay isang tao na nasa tabi niya. Hindi pa rin mailagay ni Gerald ang daliri niya kung sino siya. Hindi nagtagal pagkatapos nito, isang malakas na pagsabog ng ingay ang narinig sa tainga ni Gerald. Ang malakas na tunog na ito ay ginaising si Gerald. Kabanata 1434. Pakiramdam niya ay kagigising lamang niya mula sa isang panaginip. Dahan-daang iminulat ni Gerald ang kanyang mga mata. Napagtanto niya na siya ay nasa isang isla na ngayon at ang islang ito ay napapaligiran ng mga makakapal na kagubatan. Kinalat niya kaagad ang kanyang banal na diwa upang maunawaan niya ang kanyang paligid. Malabo niyang maramdaman na maraming mga barkong pampasaherong dumadaan. Dapat sana ay bumalik ako ngayon, ngunit parang lumihis ang aking posisyon at nakarating ako sa isang isla. Napaisip si Gerald sa sarili. Hindi mahirap para sa kanya na bumalik sa Crawford Manor sa North Bay. Maaari lamang direktang lumipad pabalik si Gerald. Ito ay dahil maaaring ni Gerald na ang kanyang Delaware Foundation ay kumpleto pa rin at buo. Ang makyusayon ay talagang mapaghimala. Hindi na niya kailangan matakot pa sa kahit ano ngayon. Gayunpaman, mayroon ding mga kasunod na mga problema na lumitaw kaagad. Ang paggising ng Delaware Foundation ni Gerald ay naging napakalakas at malakas ni Gerald. Ang kapangyarihang ito ang nagparamdam kay Gerald na para bang may dala siyang bundok sa kanyang likuran nang hindi niya ginamit ang kasanayan sa airbending. Walang ibang pagpipilian si Gerald kundi ang tumigil upang marahan niya munang matuno ang napakalaking puwersang ito. Nagmuni-muni si Gerald nang masimulan niyang ilabas ang kanyang mga kasanayan. Sa parehong oras sa Crawford Manor, ang mga alon ng kulog at kidlat ay sumailaw sa loob ng Crawford Manor. Gayunpaman, matapos na ito, wala nang ibang naiwan. Si Pedro ay nag-aalala sa tabi. Sa sandaling ito, hindi niya maiwasang mapadilat ang mga mata habang dali-dali siyang nagtanong, Angelica, ano ang sitwasyon ngayon? Asan si Gerald batay sa oras, dapat bumalik na siya ngayon, tama ba? Oo, ngunit ang lahat ay maayos. Naniniwala ako na medyo lumihis lang ang posisyon niya. Dapat ay dahil mabilis na ginagalaw ni Gerald ang kanyang katawan sa sandaling siya ay aalis. Sa makatuwid, ito ay maaaring maging sanhi ng paglihis sa kanyang posisyon. Hindi ko alam kung saan o aling direksyon ang dinala sa kanya ng makyusayon. Sabi ni Zyla. Ayon sa iyong nasabi, nangangahulugan lamang ito na ang batayan sa paglilinang ni Gerald pagkatapos na sumailalim sa paggising ng langit ay hindi na dapat maging pareho. Kahit na nakarating siya sa anumang iba pang mga posisyon, hindi ito dapat magtagal sa kanya upang magmadali pabalik. Sabi ni Peter. Hindi. Dahil naranasan na niya ang paggising ng langit, nakakuha siya ng labis na lakas at kapangyarihan ng sabay-sabay. Ang malaking lakas na ito ay makikita sa kasalukuyang oras na ito. Kaya, gugugol ni Gerald ng ilang oras upang dahan-daang digest at pagsamahin ang napakalaking lakas sa loob ng kanyang sariling katawan. Ito ay sapagkat ang lakas na ito ay magbibigay ng malaking pagbabago kay Gerald. Maaari pa nitong baguhin ang kanyang katawan. Kaya, natatakot ako na hindi siya makabalik ng medyo matagal. Sige, tumango si Peter. Pagkatapos nito, nagtaka siya, Angelica, anong uri ng mga pagbabago ang mararanasan ni Gerald sa kanyang katawan, kung gayon? Maaari bang maging katulad ito ng mga kakayahan na nakamit noong nasa Jailatwe kami? Maaari mo ring maunawaan ito sa ganoong paraan. Gayunpaman, dahil ang kakayahan ni Gerald ay halatang ganap na magkakaiba kumpara sa atin, ang mga pagbabago na daranas niya ay hindi simpleng isang kakayahan, ngunit maaaring ito ay talagang isang supernatural na kapangyarihan. Isang napakalakas na kapangyarihan na higit sa karaniwan.
Paliwanag ni Zyla. Sa gayon sa kasong iyon talagang inaasahan ko ang nakikita kung ano ang magiging pangwakas na pagbabago ni Gerald. Hindi mapigilan ni Peter na bulalas. Sa sandaling ito biglang kumunot ang noo ni Zyla habang hinabi niya ng mahigpit ang kanyang mga alis. Hindi maganda. Dali-dali niyang sinabi. Angelica, ano ang nangyayari? Tanong ni Peter. Mayroong isang pangkat na mga tao na mabilis na nagsasara sa amin. Nararamdaman ko at nararamdaman ang aura ng King of Judgment Portal. Maingat na sagot ni Zyla. Ang hari ng paghuhukom portal. Nanlaki din ang mata ni Peter. Sa wakas natagpuan nila ang lugar na ito. Kailangan nating umalis sa lalong madaling panahon. Sabi ni Zyla. Hindi madali para sa iyo na umalis na lang. Isang nakakakilabot at matigas na boses ang biglang tumunog at umalangaw-ngaw sa paligid nila. Pagkatapos nito, sinamahan ito ng isang serye ng mga bagyo. Ito ang hari ng Judgment Portal. Bukod dito, maraming mga Panginoon ang sumunod sa kanyang likuran habang pinalilibutan nila ang buong Crawford Island. Angelica, kailangan mo munang umalis. Ilalayo ko ang atensyon nila sa iyo. Sabi ni Peter. Hindi. Ikaw ang pangalawang tiyuhin ni Gerald. Kung makatagpo ka ng peligro o anumang mga hindi magandang mangyari, tiyak na mas malungkot si Gerald. Wala siyang natitirang mga miyembro ng pamilya. Sambit ni Zyla habang umiling. Angelica, kung ikukumpara sa akin, mas mahalaga ka pa kay Gerald. Ang aking buhay ay hindi gaanong mahalaga at hindi gaanong mahalaga sa kanya. Kaya, dapat kang pumunta. Ang pamilya Crawford ay may isang lihim na daanan. Kung magpapatuloy ka pa sa pag-antala, alinman sa amin ang hindi makakaalis sa lugar na ito. Mapait na sinabi ni Peter habang sinusubukang akitin siya. Saglit na nagpumiglas si Zyla bago niya tuluyang kinijisi ang ngipin. Alam niya na hindi niya dapat pahintulutan ang kanyang sarili na mahulog sa mga kamay ng King of the Judgment Portal sa oras na ito. Kung hindi man malamang na makaharap si Gerald ng ibang-ibang uri ng panganib. Kaya wala siyang ibang pagpipilian. Bukod dito, si Zyla ay nagtataglay ng pendant ng dugo ng Jade ng dugo. Kaya ginamit niya ito upang gumuhit ng isang sinag ng ilaw habang nagtatago siya sa loob ng lihim na daanan ng pamilya Crawford. Wala sa inyo ang makakatakas. Si Gerald ay mahuhulog sa aking mga kamay sa paglaon. Ang boses ng hari ng hatol na portal ay umuungal pa rin at umaalingaw-ngaw sa labas. Kabanata 1435. Sa wakas nakatakas si Zyla habang tinatakpan siya ni Peter. Gayunpaman tulad ng hinulaan ni Peter, siya ay isang hakbang na huli na. Hindi siya makakatakas kahit gusto niya. Ang hari ng Judgment Portal at Irith mula sa pamilyang Gunter ay natipon at pinalibutan si Pedro sa isang iglap. Ang pamilyang Gunter at ang hari ng Judgment Portal ay hindi sumuko sa paghahanap para sa kanila sa nakaraang ilang araw. Kung sa bagay, opisyal na nagsimula ng away sa kanila si Gerald. Ito ay hindi lamang isang bagay na maaaring ipahayag na may interes lamang o relasyon na. Si Pedro ay walang paraan upang mag-counterattack sa harap ng dalawang masters na ito, lalo na't dahil mayroong hari ng Judgment Portal doon upang sugpuin siya. Kaya sumuko siya sa pamilyang Gunter nang walang anumang paglaban. Nasaan si Zyla Lockland? Malamig na nagtanong ang King of the Judgment Portal nang siya ay maging hugis ng isang figure. Hindi ba halata na nakatakas na siya bago ka pa dumating? Bukod dito, magiging mahirap para sa iyo na mahuli siya. Sambit ni Peter habang nagtatawanan. Kumusta naman si Gerald? Ang mga mata ni Irith ay napuno ng galit at poot habang galit na nagtatanong sa oras na ito. Hahaha, wala na rin dito si Gerald. Kahit na pareho kayong napakalakas, parang palagi kang nauuwi sa walang dala. Ni hindi mo man makita ang taong nais mong hanapin. Ani Peter habang nakatingin sa kanila na may satirical expression sa mukha. Ikaw ay B*****. Ang King of the Judgment Portal ay galit na galit at galit. Mukhang naniniwala ka na lahat ng mga tao na hinahanap natin ay nagawa na nilang makatakas. Tila napakatatag mo sa iyong mga paniniwala kapag ikaw ay sa katunayan ay mali. Kung ihahambing, ikaw ay talagang isang napakahalagang piraso ng chess. Sinabi ng King of the Judgment Portal habang nakatingin kay Peter. Ako, tama iyan. Hanggat ikaw ay nasa aming mga kamay, hindi namin kailangang mag-alala na hindi darating si Gerald upang hanapin ka kung gayon. Kung sa bagay, anuman ito, ikaw pa rin ang kanyang pangalawang tiyuhin. Umungol ang hari ng Judgment Portal. Gayunpaman, natatakot lang ako na hindi talaga kayo kalaban ni Gerald pagdating niya sa paglaon. Sambit ni Peter habang nagtatawanan. Anuman, malinaw na ang hari ng Judgment Portal ay walang pagnanais na ipagpatuloy ang pakikipag-uusap kay Peter at nais niyang habulin kaagad si Zyla. Irith, iiwan ko ang lahat dito sa iyo sa ngayon. Dapat subukan ng pamilya Gunter na kontrolin ang Crawford Manor sa lalong madaling panahon.
Pagdating ng oras tiyak na magpapakita si Gerald at madaling magpakita. Ang King of the Judgment Portal ay nagturo. Oo, ang iyong kataasan. Sagot ni Aerith. Nang maiangat niya ulit ang kanyang ulo, wala na sa kanyang paningin ang hari ng Judgment Portal. Tiyak na napakahirap para kay Gerald na makatakas muli kung siya ay darating sa oras na ito. Sambit ni Aerith habang malamig na nakatingin kay Peter. Bukod dito, ang ilang mga tao na nakatakas mula sa Curtain City ay nahulog din sa aking mga kamay. Kaya tiyak na pupunta si Gerald dito. Tama iyan. Sigurado din ako na tiyak na darating si Gerald. Hindi inaasahan ni Peter na ang dahilan kung bakit si Jasmine at ang iba pa ay hindi bumalik sa oras kahit na maraming araw na ito ay dahil nahulog na sila sa hari ng Judgment Portal at mga kamay ni Aerith. Sa katunayan, nagkaroon na si Peter ng isang foreboding na pakiramdam na maaaring may nangyari sa kanila. Gayunpaman talagang hindi niya akalain na dahil ito sa hari ng Judgment Portal at pamilya Gunter. Bukod dito, ito ay tulad ng sinabi ni Angelica. Kapag umabot sa isang tiyak na punto, maraming mga bagay at maraming mga tao ang magtatapos sa pagiging tagapayo. Ang nag-iisang tao na tunay na makatiis sa kanila ay si Gerald. Ngayon lahat ay nakasalalay sa iyo, Gerald, makalipas ang 5 araw. Sa isla. Sa oras na ito, ang araw ay nagniningning ng maliwanag at may mga malalakas na alon sa dagat. Isang sigol na naghahanap ng pagkain ang lumipad sa buong isla. Kabanata 1436. Dahan-dahan itong bumaba sa isang sariwang sanga. Hindi nagtagal pagkatapos nito, ang buong isla ay tila nanginginig sandali. Kagad pagkatapos, isang nakasisirang tanawin sa lupa ang makikita sa mga mata ng sigol. Ang isla ay nakabukas, at kasunod nito ay binuksan ng isang malapad na gully sa bilis na nakikita ng mata. Ang mga alon sa paligid ng isla ay nagsimulang magngangalit ng galit, halos parang may tsunami. Ang langit ay biglang natakpan ng kulog at mga bolts ng kidlat. Mayroong isang hitsura ng matinding takot sa mga mata ng sigol at ang buong katawan nito ay nagsimulang manginig ng hindi mapigilan. Pagkatapos nito, umalis ang sigol mula sa sanga habang sinubukan nitong desperadong gawin ang pagtakas nito sa malayo. Ito ay dapat na may nakita at iyon ang dahilan kung bakit ito tumatakas sa takot. Direktang sumabog ang isang baliw na kidlat. Kagad pagkatapos, isang sinag ng ilaw ang inaasahang mula sa pinakasentro ng isla. Ang pinagmulan ng ilaw ay isang binata na nakaupo na nakakross ang mga binti sa gitna ng isla. Bagaman ang binata na ito ay nakaupo sa desyerto na isla, wala nang bakas ng alikabok sa kanya sa kabila ng mga nagngangalit na alon at ang alulong na hangin. Ang kanyang balat ay napakapatas at ang kanyang katawan ay puno ng isang nakamamanghang aura. Siyempre, ang sinumang nakakita sa kanya ngayon ay tiyak na makakaramdam ng sobrang takot at takot. Ito ay dahil sa tila kakaiba ang noo ng taong ito. Hindi lamang ito nagniningning ng maliwanag, ngunit tila may isang mahinang maliw na pangatlong mata na lumitaw sa kanyang noo. Tila ba't ang pangatlong mata na ito ay naglalabas ng maliwanag na ilaw. Direktang tumagos sa kalangitan ng maliwanag na ilaw habang nililibot nito ang lahat ng bagay sa paligid nito. Matapos ang mahabang panahon, ang pangatlong mata sa noo ng tao ay nagsimulang unti-unting magtagpo habang dahan-daang imulat ng binata ang kanyang mga mata. Hindi inaasahan, makukuha ko talaga ang ganitong uri ng kita mula sa unang yugto ng paggising. Tunay na kamangha-mangha ang Thunder Extraordinary Sight. Ito ay tunay na hindi mailarawan ng isip at ganap na hindi maunawaan. Bagaman makikita na ang binatang ito ay karaniwang kalmado at mabait, sa sandaling ito, siya ay may isang kinilabutan at nagulat na pagmumukha sa kanyang mukha. Tungkol naman sa pagkatao ng binatang ito, sino pa kaya kung hindi siya si Gerald? Tandang padamdam. Tinutunaw ni Gerald ang lahat ng mga nakuha niya sa lugar na ito sa nagdaang 5 araw. Sa loob ng 5 araw na ito, bilang karagdagan sa malaking pagtaas ng kanyang base sa paglilinang, 3 araw na ang nakalilipas, sinimulan din ni Gerald na tuklasin na tila ang kanyang katawan ay sumailalim sa isang napakahimalang pagbabago. Nakaramdam siya ng bahagyang sakit sa kanyang noo na unti-unting naging isang sakit na nangangalot at kalaunan ay nakaramdam siya ng kirot na parang luha sa kanyang balat. Sa huli, natapos na ang paglaki ng labis na mata ni Gerald. Bukod dito, ito ay isang mata na may mahiwagang at supernatural na kapangyarihan. Maraming pagpapaandar ang mata na ito. Isa sa mga ito ay ang pag-iimbak ng impormasyon at sinubukan na ito ni Gerald. Ginamit ni Gerald ang kanyang banal na mag-aaral upang i-scan ang lahat at hanggat nais niya, ang lahat na bago sa kanya ay maiimbak ng walang hanggan sa kanyang isipan. Mayroon ding isang pagpapaandar na babala na kasama nito. Ang pangalawang pagpapaandar ay mayroon itong malayong epekto. Ngayon lang ginamit ni Gerald ang kanyang banal na mag-aaral upang direktang tumingin patungo sa abot tanaw. Pangatlo, nagtataglay ito ng isang espesyal na kakayahan.
Tinukoy ito ni Gerald bilang misteryosong muling pagkabuhay at ang kapangyarihang ito na higit na nalampasan ng karaniwang tao. Tila parang ang lakas na ito ay maaaring tunay na buhayin ng mga patay at gawing isang himala ang anumang pagkabulok. Ang pang-apat ay ang kanyang malakas na atake at lakas. Siya ay makapangyarihan sa lahat, hindi alintana kung ito ay isang malayuan na pag-atake na pang-lock o kahit na isang malaparang pag-atake. Bukod dito, maaari pa siyang makabuo ng isang kakaibang pamamaraan sa ilalim ng saligan ng ganitong uri ng kapangyarihang umaatake. Si Gerald ay umunlad ng malaki. Lalo na ito para sa ika-4 na pag-andar. Mahirap isipin kung anong uri ng nakakatakot na pag-iral ang magiging pag-atake ni Gerald kung patuloy na tumataas ang antas ng kanyang pagbubungkal. Ngayon, ganap na na-unlock ni Gerald ang unang yugto ng kanyang pagbabago. Kaya, magkakaroon siya ng lakas ng pakikipaglaban at kakayahan kahit nalaban siya sa King of the Judgment Portal. Ano pa, nagkaroon siya ng basbas ng misteryosong Thunder Extra Ace Sight. Tuwang-tuwa si Gerald. Sa oras na ito, nagsimulang mag-flicker ng tuloy-tuloy ang Thunder Extraordinary Sight ni Gerald. Ito ang Thunder Extraordinary Sight na nagbibigay sa akin ng isang babala na mayroong panganib. Napaisip si Gerald sa sarili. Agad niyang naisip si Crawford Manor. Maaaring ang kanyang pangalawang tiyuhin at ang iba pa ay nagkita na ng may kasiraan. Hindi mapigilan ni Gerald na magtaka. Gayunpaman nang naisip niya kung paano siya hindi nakabalik kahit lumipas na ang 5 araw, alam niyang babalik siya sa lalong madaling panahon. Kaya mabilis siyang naglagay ng spell upang maitago ang kanyang banal na mag-aral at mabilis na nawala ang kanyang figura. Kabanata 1437, North Bay, sa daungan ng Hong Kong. Sa sandaling ito, maraming tao ang natipon sa masiglang lugar na ito. Ito ay naka-out na mayroong isang tao na gumagapang sa lupa at ito pukawin ang pag-uusisa at pansin ng maraming mga nanunood. Ang bawat isa ay nakaturo sa lalaking ito, ngunit walang sino man ang handang tumagal ng isang hakbang upang tulungan siya. Fuck! Hindi ba yun si Chairman Zack Lyle? May isang tao na sa wakas ay nakilala ang lalaking nasa harapan nila sa oras na ito. Tama iyan. Ang taong ito ay hindi ibang tao, ngunit ang kasumpa-sumpa na chairman na si Lyle mula sa mundo ng negosyo. Oh, aking Diyos! Zack Lyle. Paano siya napunta sa kasalukuyang estado na siya ay nasa? Kinilabutan siya. Kaagad na nagsalita siya, maraming tao ang naglabas ng kanilang mga cellphone upang kumuha ng litrato. Ito ay dahil kay Tagapangulo Lyle na nasa harap nila ay napakasakit at nabugbog at may sinira na ang mga kalamnan sa kanyang mga kamay at ang kanyang mga hamstring. Imposible para sa mga tao na hindi ba maantong hininga sa kanilang nasaksihan ang eksenang ito. Chairman Lyle, anong nangyari sa'yo? Narinig ko na kasalukuyan kang nasa Mayberry City. Kaya, bakit ka biglang nandito sa Hong Kong Port? Ang lalaking nasa edad na ito ay malinaw naman na nagkaroon ng pagkakaibigan kay Chairman Lyle. Kaya, mabilis siyang lumakad na may malungkot na ekspresyon. Kasabay nito, dali-dali siyang naglabas ng isang bote ng tubig habang sinusubukang ibigay kay Zack na tila nabawasan ng tubig. Dahil dito, bago pa man niya mailagay ang tubig sa labi ni Zack, sinipa na ang bote ng tubig. Iyon ay ang ilang mga bodyguard na nakasuot ng itim at nagtawanan sila habang sinasabi, "Hoy, mataba. Mas mabuti pang mawala ka kung ayaw mong mamatay. Itigil ang pagiging napaka-nosy. Kung hindi, mamamatay ka dito ngayon." Malamig na sabi ng bodyguard na nakaitim. Ang taong nasa katanghaliang gulang ay nais na tanggihan, ngunit nang makita niya na ang pangkat ng mga tao na ito ay tila nangangahulugang kung ano ang kanilang sinabi, hindi na siya naglakas loob na magpatuloy sa pagharang sa kanilang daan. Kaya, mapang-asaran lamang siyang umalis. Nais ni Zack na kunin ang bote upang kumuha ng isang tubig mula rito. Bilang isang resulta, ang bodyguard na nakaitim ay agad na umakyat sa kanyang mga kamay. Tinapakan niya ang kanyang mga kamay hanggang sa madyugo na ito, subalit patuloy na dinudurog ng bodyguard ang mga kamay niya ng mabagsik. Hindi ba nasabi ko na sa iyo na hindi ka maaaring uminom ng tubig sa loob ng 7 araw? Pangatlong araw na lamang at hindi mo na makatiis. Naisip mo ba na ikaw ay isang tanyag pa rin at napakapangyarihang tao sa pamilyang Crawford? Naglakas loob ka na tanungin ang mga tao na maghatid sa iyo ng tubig. Hayaan mong sabihin ko sa iyo ang isang bagay na partikular. Ang pamilyang Crawford ay pinalitan na ng pangalan sa pamilyang Syme. Mula ngayon lahat kayo ay walang iba kundi ang aso ng pamilya ng Syme. Malamig na sabi ng tanod. Tungkol naman kay Zack, nauuhaw na siya na naisip pa niyang subukang uminom ng tubig na nabuhusan sa lupa. Damn it! Gusto mo ba talagang uminom ng tubig ng ganyan? Hahaha. Mga kapatid, ihagis mo siya sa ilog kung gayon. Kung makakaligtas siya at lumangoy hanggang sa ibabaw ng tubig, isasaalang-alang namin na mayroon siyang magandang kapalaran. Sambit ng tanod habang ngumisi siya. Sige. Ang iba pang mga tanod ay sabay na tumugon.
Samantala, iniwan lamang ni Gerald ang isla sa timog-timog silangan. Napadaan siya sa Hong Kong habang naghahanda siyang bumalik sa Crawford Island. Nagkataon na nakita din niya ang tanawin na lumalahad sa harapan niya. Gayunpaman sa sandaling ito, hindi niya nais na maging nosy at makagambala sa bagay na ito. Akmang aalis na siya ay bigla niyang narinig si Zack na umiiyak ng malakas sa sakit. Nauna niyang naisip na mali ang narinig niya. Bilang isang resulta, pagkatapos na bumalik upang tumingin, napagtanto niya na si Zack talaga. Paano ito magiging posible? Mabilis na kumaibot ang mga talukap ng mata ni Gerald. Direkta siyang lumitaw sa harap ng ilang mga tao sa oras na ito. Zack! Malakas na sigaw ni Gerald na hindi makapaniwala. Ang dalawa sa kanila ay nagkakilala lamang ng ilang araw at siya ay naging perpekto. Bukod dito, sa oras na iyon, nakikipag-usap si Zack sa paglipat ng mga assets ng pamilya Crawford. Bumalik siya sa Mayberry City sa oras na iyon. Ano ang nangyayari dito? Si Zack naman nanginginig ang katawan niya nang hindi mapigilan at tinaas niya ang ulo niya kaagad pagkarinig ng boses ni Gerald. Mr. Crawford. Nagsimulang damaloy ang luha sa mukha ni Zack sa oras na ito. Ito ay pakiramdam na parang sa wakas ay nakita niya ang ilaw sa dulo ng madilim na lagusan. Ano ang nangyayari? Nagmamadaling tanong ni Gerald. Ito ay ang pamilyang Gunter at ang Judgment Portal. Pilit nilang sinakop ang Crawford Manor at ibinigay nila ang buong pamamahala ng pamilyang Crawford sa pamilyang Syme sa Curtain City. Kinuha nila ang lahat ng mga industriya at pag-aari ng pamilya Crawford. Sinubukan kong kalabanan sila at dahil dito ako ay dinakip at dinala. Malungkot na sigaw ni Zack. Sino ang taong ito? Maaari ba siyang si G. Crawford na kasalukuyang hinahanap ng pamilyang Gunter? Panipi. Kabanata 1438. Ang mga tanod sa gilid ay nakatingin sa bawat isa sa labis na pagtataka at may mga sparkle sa kanilang mga mata sa oras na ito. Sa totoo lang, ang pamilya Gunter ay nagbigay ng utos sa pamilya Syme na pahirapan ang lahat ng miyembro ng pamilyang Crawford sa iba markang paiwati ibang paraan upang mailabas nila si Gerald at pagkatapos ay dakupin siya. Hahaha, ito ay simpleng perpekto. Tila parang ang taong ito ay personal na lumapit sa kanilang pintuan. Kapag dumating ang oras, ang ilang mga tanod na ito ay tiyak na mayaman. Sino pa ang kinuna ng pamilya Syme? Nasaan ang pangalawang tiyuhin kong si Peter Crawford at ang iba pa? Oo nga, may nangyari talaga sa pamilyang Crawford. Bukod dito, totoong hindi inaasahan ni Gerald na ang pamilya Gunter at ang King of the Judgment Portal ay talagang susubaybayan sila hanggang sa dito. Sa oras na ito, galit na nakatitig si Gerald sa tatlong tanod na nagbabantay kay Zack. Hahaha, tumawa ng malakas ang ilang mga tanod. Sinusubukan ba talaga ng tanga na ito na tanungin tayo? Tama iyan. Naglakas loob pa siyang tignan kami ng sobrang galit na ekspresyon sa mukha. Mapanghamong sabi ng mga tanod. Si Gerald naman pasimpleng sumimangot siya. Pagkatapos nito, itinaas niya ang kanyang kamay ng diretso bago hinaampas ang isa sa noo ng mga tanod. May malakas na putok. Ang eksena sa harap ni Gerald sa sandaling ito ay katulad ng isang mortar na tumatama sa isang pakwan at ang ulo ng tao ay agad na nawasak. Ang mga tao sa kanilang paligid ay takot na takot kaya't dali-dali silang tumakas. Tungkol naman sa natitirang dalawang bodyguards, pareho silang natigilan. Fuck! Siya ay talagang napakalakas. Hindi pala kalaban namin ang taong ito. Ang dalawang tanod ay maaari lamang makipagpalitan ng tingin sa isa't isa sa pakiramdam nila ay sobrang panik sa oras na ito. Hindi nakapagtataka kung bakit ang pamilya Gunter ay ginugol ng labis na oras at pagsisikap upang lamang madakip siya. Napakalakas niya. Anong nangyari? Humihiling ako sa iyo ng huling pagkakataon. Malamig na sabi ni Gerald. Paft! Wala kaming sasabihin sa iyo kahit ano. Kung sasabihin namin sa iyo, tiyak na papatayin mo kami agad. Gayunpaman kung tatanggi kaming sabihin sa iyo kung gayon, bago pa nila natapos ang pagsasalita, pinitik na ni Gerald ang kanyang daliri at ang kanilang mga ulo ay sumabog ng direkta. Zack, pagagalingyan ko muna kayo. Sambit ni Gerald habang nakatingin kay Zack na nasa hirap at sakit. Umikot ang figure ni Gerald habang dinala niya si Zack sa isang gubat. Ang paraan na magagamot ni Gerald ang mga pinsala ng isang tao ay natural na hindi na dati. Sa sandaling ito, simpleng nakapikit si Gerald ng bahagya. Pagkatapos nito, unti-unting lumitaw ang noo ng Thunder Extraordinary Sight sa noo ni Gerald. Isang gininto ang ilaw ang agad na bumabalot sa Zack sa ngayon. Kagad pagkatapos, ang mga sugat sa katawan ni Zack ay pawang nakapagpagaling ng mahiwaga sa isang iglap na bilis na nakikita ng mata. Nang nawala ang gintong ilaw, ramdam ni Zack ang mga pagbabago sa kanyang katawan. Sa oras na ito, nang tiningnan niya si Gerald, hindi siya nakatingin sa kanya ng may pagkamangha o respeto.
Sa halip, nakatitig siya kay Gerald na hindi makapaniwala na para bang isa siyang demonyo. Ginoo Crawford, ikaw, hindi na naglakas loob si Zack na ipagpatuloy ang pagsasalita dahil tuluyan na siyang gumaling. Maaari nating pag-usapan ang lahat ng mga bagay na ito sa hinaharap. Ano ang nangyari sa pamilyang Crawford? Tanong ni Gerald. Sa oras na ito, dali-dali na ipinaliwanag ni Zack ang lahat kay Gerald. Ito pala ay may nangyari na sa pamilyang Crawford 5 araw na ang nakalilipas. Ang Judgment Portal at ang pamilyang Gunter ay dumating sa Crawford Manor at naabutan nila si Peter. Sa parehong oras, dinakip din nila si Jasmine at ang iba pa bago kinuha ang lahat ng mga assets at industriya ng pamilyang Crawford. Si Zack ay nakuha matapos niyang subukang labanan at kalabanin sila. Tulad ng para sa kanilang papel, ito ay walang iba kundi ang pamilya Syme mula sa Curtain City. Ang pamilyang Syme ay napakadominante at makapangyarihan sa Hong Kong ngayon. Pinahirapan nila ang lahat ng orihinal na miyembro ng pamilya Crawford sa iba't ibang paraan. Bukod dito, nang malaman nila na si Miss Jasmine ay iyong kasintahan, ipinagbili pa ng batang Panginoon ng pamilyang Syme si Jasmine sa isang bar upang magtrabaho bilang isang hostess upang insulahin at mapahiya siya. Narinig ko na ang pamilyang Gunter ay nag-set up ng maraming mga traps sa Crawford Manor at hinihintay ka lang nila na lumakad kaagad sa kanilang bitag ngayon. Sinabi ni Zack kay Gerald ang lahat ng alam niya. Kabanata 1439. Ano? Dapat ay nakipaglaban ako sa kanila at nawasak ang pamilyang Gunter noong unang panahon. Sambit ni Gerald habang mahigpit na nakakuyom ng mga kamao. Pala, saan nila kinuha si Jasmine? Kumusta naman ang aking pangalawang tiyuhin si Leo at ang iba pa? Tanong ni Gerald. Bago ang kanyang teleportation, ipinaliwanag ni Gerald ang mga bagay na ito kay Zack. Kaya, natural na alam ni Zack kung sino sila. Sa oras na ito, sinabi ni Zack, si Miss Jasmine ay ipinadala sa Emperor's Tavern sa Hong Kong. Tulad ng para sa pangalawang master at iba pa, lahat sila ay natrap sa loob ng Crawford Manor. Ang pamilyang Gunter ay nagsagawa na ng napakalaking paghahanda doon at hinihintay lang nila upang magkaroon ng hitsura upang mahulog ka mismo sa kanilang bitag. Mahigpit na kinuyom ng mga kamao ni Gerald. Gusto kong maghanap ka ng lugar upang doon ka tumira. Pupunta ako at ililigtas ko muna si Jasmine. Dapat mong makipag-ugnay sa iba pang mga miyembro ng pamilya Crawford at kapag naayos ko na ang punto sa pamilyang Gunter, ang natitira sa iyo ay magkakaroon ng pagkakataong magplano para sa hinaharap. Bili ni Gerald. Para kay Zack, alam na alam niya na hindi niya matutulungan si G. Crawford sa anumang paraan. Kaya, nakayuko lang ang ulo niya. Tumiretso si Gerald sa bar sa Hong Kong. Ang kapaligiran sa loob ng bar ay napakamausok at magulo sa sandaling ito. Maraming tao ang umiinom sa loob. Kung ito ay batang Panginoon ng pamilya Syme, ang taong ito ay dapat na nakababatang kapatid ni Matilda kung gayon. Hindi rin alam ni Gerald kung sino siya. Kaya't pagpasok niya sa bar, direkta niyang tinanong ang waitress, mayroong isang binata na nagngangalang G. Syme. Saang silid siya? Sa room 888. Hahaha. Siya ay tunay na isang kagandahan. Iniisip ko kung ano ang magiging pakiramdam kung makapaglibang ako sa kanya. Maraming tao ang nakapaligid sa isang binata sa oras na ito. Mayroong isang magandang dalaga na nakaluhod habang hinahawakan siya ng ilang kalalakihan habang nakahawak sa balikat. Ang dalagang ito ay walang iba kundi si Jasmine. Ginoo Syme, kung gusto mo siya, bakit hindi ka magpatuloy at gawin ang nais mo? Ang ilang mga tao ay hindi mapigil ang magtanong. Sa parehong oras, nagpapahiwatig din sila sa binata na tiyak na magiging handa silang magbigay sa kanya ng anumang tulong o tulong kung may pangangailangan. Hahaha, kailangan ko bang ipaalala sa akin kung nais kong gawin iyon? Matagal ko nang nagawa ito kung nais ko. Gayunpaman, iyon ay magiging sobrang pagbubutas. Nais kong makita kung gaano katagal siya makakapagtitiis at matiis ang pagpapahirap bago siya tuluyang magpasya na kusang umakyat sa aking kama. Anong uri ng karanasan niyan pagkatapos? Hahaha, sinabi ni Jason. Hayaan mo, may sasabihin ako sa iyo. Kung nagkaroon ka ng lakas ng loob, maaari kang magpatuloy at patayin ako. Kung hindi man, hindi ka kailanman bibitawan ni Gerald. Kayong mga tao mula sa pamilya Syme ay talagang napakatapang. Hindi ka ba natatakot na ang iyong pamilya ay masugatan ng isang kakilakilabot na sakuna? Sigaw ni Jasmine. Paft, Gerald, may sasabihin ako sa iyo. Ang pamilya Gunter ay nag-set up ng maraming mga bitag upang makuha si Gerald. At upang maging matapat, inaasahan namin si Gerald na gumawa ng hitsura sa lalong madaling panahon. Sa katunayan, mas maaga siyang gumawa ng isang hitsura, mas mabuti para sa pamilyang Syme dahil sa wakas ay masisiyahan namin ang lahat na pagmamayari ng pamilyang Crawford ng walang prinsipyo. Hahaha, sinabi ni Jason. Pinatay ni Gerald si Matilda. Kaya, nangangahulugan iyon na mayroon siyang alitan ng dugo sa pamilya Syme.
Kaya kakailanganin kong ayusin ang marka na ito sa kanya maaga o huli. Sa sandaling ito, biglang bumukas ang pinto ng silid. Ito ay isang bigat bodyguard na dahan-daang naglalakad. Palagi siyang namamahala sa lahat ng mga kaayusan para kay G-Sime. Bukod dito, ang pamilyang Gunter ay nagbigay ng kanyang serbisyo kay G-Sime ng eksklusibo. Mayroong halos 100 mga Panginoon sa labas ng pribadong silid sa oras na ito, at lahat sila ay may tungkulin sa responsibilidad na tiyakin ang kaligtasan ni G-Sime. Ang taong ito ang pinuno. Ano ang mali? Tanong ni G-Sime. May mamamatay dito ngayon. Inaasahan kong ang mga umaasa sa pamilyang Crawford sa nakaraan at walang kinalaman sa lahat ng ito ay aalis na kaagad. Sambit ng bodyguard habang nanginginig siya ng hindi mapigilan. Ha, Ryan, ano ang ibig mong sabihin? Hindi mapigilan ni G-Sime na magtanong ng may sorpresa, ang pamilyang Sime ang may pangwakas na sasabihin dito sa Hong Kong ngayon. May mamamatay dito ngayon. Inaasahan kong ang mga taong nakasalalay sa pamilyang Crawford sa nakaraan at walang kinalaman sa lahat ng ito ay aalis agad. Tulad ng para sa pinuno, tila hindi niya narinig kung ano ang sinabi ni G-Sime at inulit lamang niya ang kanyang pangungusap na parang nagsasalita siya sa kanyang sarili. Sa sandaling ito, nang makita nila ang gulat at balisa ng ekspresyon ng mukha ng lalaking ito, ang iba sa silid ay hindi mapigil ang makaramdam ng kaunting pagkabalisa. Isang hindi pinangalanan at mapanganib na aura ang biglang bumalot sa kanilang paligid, at lahat ay biglang nakaramdam ng sobrang kaba. Umalis ka na. Marahil pinakamahusay para sa kanila na umalis ngayon, at tiyak na ito ang kanilang pinakamahusay na pagpipilian. Kabanata 1440 sa makatuwid, ang karamihan sa mga tao sa loob ng silid ay tumayo nang magpasya silang lumabas ng silid. Ano sa palagay nyo ginagawa nyo? Hindi alintana kung ano ito, lahat kayo ay bata pa ring Panginoon na may napaka-maimpluwensyang pagkakaroon. Bakit lahat kayo mga duwag? Pumuso si Jisin habang pinagtatawanan sila. Pagkasabing nagsalita siya, wala nang naglakas loob na lumabas ng silid. Ano pa ang kinakatakutan mo? Nandito ako. Ryan, ano nga ba ang nangyayari? Tandang padamdam panipi. Tanong ni G-Sime habang nakatingin sa bodyguard. Gayunpaman sa oras na ito, biglang nagsimulang manginig ang bodyguard na hindi mapigilan ang buong katawan niya bago siya mahulog sa lupa at sinimulang magbula sa kanyang bibig. Namatay siya hindi masyadong nagtagal pagkatapos nito. Ang batang babae sa silid ay sumigaw sa sobrang takot sa sandaling ito. Medyo namutla din ang mukha ni Jisom. Sino ang gumawa nito? Tandang padamdam. Mga lalaki, halika. Men, halika. Galit na sigaw niya. Napakatapang mo talaga. Kayong mga tao ay isang maliit at walang katamtamang pamilya lamang, ngunit kayo ay labis na hindi nasisiyahan, at talagang naglakas loob kang subukan at abutin ang hindi kailanman magmamay-ari. Iyon ay sapat na masama, ngunit naglakas loob ka pa ring tretuhin ang kaibigan ko ng ganyan. Sa sandaling ito, biglang parang malakas ang boses na parang multo. Natigilan ang lahat at naramdaman nilang parang tumigil ang kanilang puso. Si Jasmine naman ay biglang nagtaas ng ulo. Ito ay dahil sa pamilyar sa kanya ang boses na ito. Gerald. Gulat at sorpresa ang sabi ni Jasmine. Ano? Si Gerald yun. Mayroong isang hitsura ng pagkabigla at gulat sa mukha ni G-Sime sa sandaling ito. Ginoo Crawford. Tulad ng para sa iba pang mga batang Panginoon, nakikipagpalitan din sila ng tingin sa isa't isa sa pagtataka sa oras na ito. Sa isang iglap, naramdaman nila na parang ang puwang sa harap nila ay biglang napangit at biglang lumitaw sa harapan ng lahat na parang multo si Gerald. Ginoo Crawford. Ang mga batang Panginoon ay natural na alam kung sino si Gerald at hindi nila maiwasang makaramdam ng sobrang takot at takot nang makita nila si Gerald sa oras na ito. Gerald. Nagmamadaling tumakbo si Jasmine papunta sa tagiliran ni Gerald. Ang lahat ng nangyari sa nagdaang ilang araw ay totoong kinatakutan siya hanggang sa mamatay at naisip pa niyang patayin ang sarili. Hindi inaasahan, lilito si Gerald sa sandaling ito at talagang nakatayo siya sa harap niya. Huwag kang matakot. Bumalik ako ngayon. Isang mata para sa isang mata, isang ngipin para sa isang ngipin. Malamig na sabi ni Gerald. Malinaw na sinentensyahan ng kamatayan si G-Sime. Kapag marami sa iba pang mga batang Panginoon ay nakaluhod habang sila ay nakikiusap at humihingi ng kapatawaran ni Gerald, si G-Sime, na halatang nasa bingit ng kamatayan, ay tumatawa ng malakas sa sandaling ito. Hahaha. Napaangat ang ulo ni G-Sime habang tumawa siya ng malakas. Anong pinagtatawanan mo? Tanong ni Gerald. Hahaha. Pinagtatawanan kita dahil ang tanga mo. Ang mga mata ni G-Sime ay puno ng panlilibak sa puntong ito habang sinabi niya, Gerald, noong nasa Curtain City ako, narinig ko na ikaw ay napakatuso at tuso. Kaya, naisip ko na ikaw ay magiging isang napakamatalino at matalinong tao. Gayunpaman, hindi ko inaasahan na magiging isang tanga ka.
Ikaw ay isang kumpletong tanga. Hayaan mong sabihin ko sa iyo, nahulog ka na sa bitag ko. Nahulog sa iyong bitag. Malamig na tanong ni Gerald, so paano ako nahulog sa bitag mo? Anong uri ng bitag ang naroon? Hahaha, huwag sabihin sa akin na hindi mo iniisip na ang lahat ay labis na nagkataon lamang. Mula sa halimbawa kung saan mo nasagasaan ang dam na si Zack live sa labas ng mga kalye hanggang sa sandali na nagpakita ka rito. Sa madaling salita, ako ang nagpaplano ng lahat ng hakbang-hakbang upang maakit ka namin dito. Alam kong tiyak na pupunta ka rito sa lalong madaling panahon upang mai-save mo muna ang kaibigan mo. Kaya matagal na kitang hinihintay dito. Sinabi ni Jason. Tama iyan. Napakagandang diskarte, ngunit sa palagay mo hindi ba nakaligtaan ka ng isang hakbang? Tanong ni Gerald habang ngumiti siya ng mapait. Alam ko kung ano ang sasabihin mo. Sasabihin mo na hindi ako kalaban mo at madali mo lang akong mapapatay, tama? Hahaha. Kaya iyon ang dahilan kung bakit mayroon akong isang nakatoong panauhin na narito upang tanggapin ka. Sinimulang palakpak ni G-Sime ang kanyang mga palad habang nagsasalita. Sa isang iglap, isang itim na ilaw ang mabilis na dumaan sa silid. Maraming salamat mga kamaster sa walang sawang pagsusubaybay, isang like, share, and subscribe naman dyan mga kamaster. Abangan ang susunod pang mga kabanata.